Sa ika-negatibo 18 kaarawan ng dalagita, nagpakamatay ang lalaking gusto niya at nananatiling misteryo ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Makalipas ang 15 taon, hindi niya sinasadyang bumalik sa nakaraan. Habang iniimbestigahan ang dahilan ng pagpanaw ng lalaki, binago niya ang kapalaran ng isa't isa. Matutupad kaya niya ang kanyang nais? Panoorin natin ang pelikula. Pagkatapos ng klase, umalis si Oharin sa silid-aralan at tumakbo patungo sa photo studio ng paaralan. Ngayon ay isang napakahalagang araw. Hindi lamang ito ang ika-negatibo 18 kaarawan ni Oharin, kundi pati na rin ang araw na nagpasya siyang umamin ng kanyang pag-ibig kay Ji Seojun. Sa katunayan, matagal na niyang gusto si Ji Seojun. Nang buksan niya ang pinto ng photo studio, si Harin. Nakita ni Oharin ang detalyadong dekorasyon para sa kaarawan at ang kanyang kaligayahan ay hindi may larawan. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid sa likod ng kurtina, umaasa na mayroon pang sorpresa si Ji Seojun para sa kanya. Nang hilahin niya ang kurtina, kaagad na nawala ang ngiti sa mukha ni Oharin. Matapos ang takot, sumunod ang tunog ng masakit at desperadong pag-iyak. Nakaupo si Ji Seojun sa sahig at ang marka ng dugo sa kanyang pulso ay napakatakot. Ang ika-negatibo 18 kaarawan na iyon ay hindi malilimutan ni Oharin. Ang lalaking gusto niya ay namatay mismo sa harap ng kanyang mga mata. Lumipas ang 15 taon at naging tagapagligtas ng hayop si Oharin. Sa kanyang trabaho, palagi niyang sinisikap na kalimutan ang kanyang sarili. Ang lakas ng loob na ito ay lubos na hinahangaan ng kanyang mga kasamahan. Pagdating niya sa opisina, nakita ni Harin ang isang cake sa mesa na bigay ni Jae Haemin. Naalala niya na kaarawan pala niya ngayon. Agad siyang nagpasalamat kay Jae Haemin, ngunit para kay Harin, ang kaarawan ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang kundi mayroon ding ibang mahalagang kahulugan. Ang anibersaryo ng kamatayan ni Ji Seojun. Nakiusap si Harin kay Jae Haemin na batiin siya para sa kanya kapag siya ay nagbibigay galang sa libingan. Matapos sabihin iyon ni Harin, tinawag siya ng kanyang kasamahan upang mag-rescue. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, dumating ang rescue vehicle sa eksena na ang lokasyon ay mismong high school kung saan sila nag-aral ni Ji Seojun. Alam ng kanyang kasamahan na ito ang dating paaralan ni Harin. Kaya siya ay nagtanong tungkol sa kanyang first love noong high school. Ngunit ayaw itong pag-usapan ni Harin. Siya ay, sabi lang niya, gusto lang niyang makapagtapos agad noon. Wala siyang alaala ng pag-ibig. Bagamat kalmado si Oharin, nang pumasok siya sa bakuran ng paaralan, bawat eksena ay nagbalik ng kanyang mga alaala. Sa pila papunta sa kantina, nag-away sina Oharin at Ji Seojun tungkol sa pagkuha ng litrato. Hilig ni Ji Seojun ang pagkuha ng litrato, ngunit ayaw niya kumuha ng litrato ni Oharin. Kahit humiling pa si Oharin, hindi pa rin siya sumasang-ayon. Sa paglingon ni Oharin, aksidente siyang nadapa, ngunit nasalo siya ni Ji Seojun. Ang sandaling magkalapit ang kanilang mga mukha ay lubhang nagpakilig sa kanya, ngunit kapag naghihiyawan ang kanyang mga kaibigan, palagi niyang ipinapakita ang kabaligtaran ng kanyang nararamdaman, sinasabing hindi niya kailanman nagustuhan si Ji Seojun. Muling nagpakawala ng buntong hininga si Oharin pabalik sa realidad, ngunit sa bawat hakbang, muli siyang napasok sa mga alaalang may kaugnayan kay Ji Seojun. Sa bangko sa parke, minsang nag-usap sina Oharin at ang kanyang kaibigan. Hindi sigurado kung aamin ba siya kay Ji Seojun, ngunit sa huli ay umurong siya dahil sa takot na ma-reject. Sa pagbalik sa realidad, hinabol ni Oharin ang isang maliit na aso patungo sa photo studio, tumatakbo sa pamilyar na pasilyo. Sa kanyang tenga, biglang umalingaw ang isang pamilyar na tawag. Sa kanyang alaala, hindi mabilang na beses siyang tinawag ni Ji Seojun ng ganoon at pagkatapos ay dumaan sa kanya. Noon, nakaupo silang dalawa sa silid-aralan. Tinuruan ni Ji Seojun si Oharin kung paano maglagay ng film roll. Habang nag-uusap, susubukan ni Ji Seojun na magtanong kung ano ang tingin ni Oharin sa kanya. Ngunit kinakabahan niyang sinabi na magkaibigan lang sila. Upang itago ang kanyang damdamin, sinadya pa ni Oharin na maging mabait sa ibang kaibigan nilang lalaki na ikinadisappoint ni Ji Seojun. Sa kanilang mga interaksyon noong high school, marami talagang pagkakataon para maging mas malapit sila. Ngunit palaging talo sa sariling pagmamataas. Paglabas mula sa alaala, muling hinila ni Oharin ang kurtina para sa maliit na aso. Ang bangungot ng pagkamatay ni Ji Seojun ay muling bumalik sa kanyang isip. Sinubukan niyang pigilan ang emosyong bumabalot sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, hinila siya ng tunog mula sa likuran pabalik sa realidad. Nakaupo ang maliit na aso sa sulok. Mabilis itong kinuha ni Oharin palabas ng photo studio. Matapos ang rescue operation na ito, mensahe ni Oharin mula sa mga kaibigan na nag-aanyaya sa kanya na magkita-kita. Nagpaalam siya sa kanyang kasamahan at pumunta sa tagpuan. Nadaanan ni Oharin ang isang lumang photo studio malapit sa paaralan. Nagulat siya na bukas pa rin ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Oharin na ang kamera na dating ginamit ni Ji Seojun ay nakadisplay sa bintana. Gusto niyang hingin ito, kaya pumasok siya sa tindahan. Pagkatapos niyang mag-sign, nag-develop siya ng isang stock ng mga litrato. Matapos niyang ibalik ang mga gamit, masiglang binigyan siya ng may-ari ng tindahan ng bookmark na nakasulat, ang mga tao ay hindi maaaring mabuhay magpakailanman sa nakaraan. Marahil dahil sa pagkaantig, pinaalalahanan din siya ng may-ari na mayroong sulat sa bag, ngunit nagmamadali na si Oharin na umalis. Pagdating niya sa kainan, binabati na siya ng kanyang mga kaibigan ng maligayang kaarawan. Mula sa paghiling ng hiling hanggang sa pagtaas ng baso, ang kapaligiran ay napakasaya hanggang sa tinanong ng mga kaibigan ang tungkol sa lokasyon ng rescue operation ngayon. Sumagot si Oharin ng kalmado na ito ang kanilang dating high
high school. Sa puntong ito, agad na bumaba ang damdamin ng lahat. Muli nilang binanggit si Ji Seojun. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ng mga kaklase kung bakit nagpakamatay si Ji Seojun. Ayaw nang banggitin ni Oh Ha-rin si Ji Seojun. Pilit siyang umiti at sinabing ang pagpanaw ni Ji Seojun ay dahil sa kanya at pagkatapos ay malungkot siyang umalis. Sa totoo lang, pagkatapos mamatay ni Ji Seojun, palaging iniisip ni Oh Ha-rin na kasalanan niya ito. Naramdaman niya na kung mas pinansin niya si Ji Seojun noon at mas naging mausisa sa kanyang sitwasyon, marahil ay natulungan niya si Ji Seojun na gumaan ang kanyang loob. Kahit na maaaring nakatulong pa siyang mabuhay. Pagdating niya sa bahay, tiningnan ni Oh Ha-rin ang mga litratong kinuha ni Ji Seojun. Ang magagandang alaala ay pawang kirot na lamang. Sinunog ni Oh Ha-rin ang mga litrato. Sa sandaling ito, napansin niya na mayroong sulat sa kanyang bag nang buksan niya ito. Nalaman ni Oh Ha-rin na ito pala ang sulat na isinulat ni Ji Seojun para sa kanya. Lumabas na pareho pala silang dalawa palaging mailihim na pagtingin, ngunit walang lakas ng loob na ipakita. Ang lihim na pag-ibig na ito ay dumaan sa maraming liko at liko. Sa wakas ay nagtapos sa araw na handa na si Oh Ha-rin na umamin, ngunit hindi ito magiging perpekto. Umiyak si Oh Ha-rin. Gusto niya talagang makita muli si Ji Seojun. Ang apoy sa litrato ay umabot na sa petsa ng pagkuha. Isang kislap ng liwanag ang biglang dumaan nang idilat ni Oh Ha-rin ang kanyang mga mata. Nakabalik na siya sa 15 taon na ang nakalipas. Nakaupo sa bus papuntang paaralan, nakita ni Oh Ha-rin si Ji Seojun na nagbibisikleta sa labas ng bintana. Walang malay si Oh Ha-rin na inisip na panaginip lang ito. Agad niyang pinahinto ang bus, bumaba at tumakbo patungo kay Ji Seojun. Habang umaakyat, aksidenteng nadapa si Oh Ha-rin at nagasgasan ang kanyang tuhod. Tinulak niya ang pinto ng photo studio at lumabas si Ji Seojun mula sa madilim na silid, hinihila ang kurtina. Ang lalaking pinakamimiss ni Oh Ha-rin sa loob ng 15 taon ay lumitaw sa kanyang harapan, buhay na buhay. Naisip ni Oh Ha-rin na kung mapapanaginipan niya si Ji Seojun, siguradong mahigpit niya itong yayakapin. Sumugod si Oh Ha-rin sa yakap ni Ji Seojun, isinasalaysay ang lahat ng kanyang pangungulila. Sa sandaling ito, sunod-sunod din pumasok ang ibang mga kaklase at agad na nagtaka nang makita silang magkayakap. Pinilit ng mga kaibigan na tanungin kung sila ba ay nagde-date. Sa puntong ito, napansin ng isang kaklase na dumudugo ang tuhod ni Oh Ha-rin, ngunit naisip niya na dahil panaginip lang naman, hindi bali kung masugatan siya. Walang sinabi si Ji Seojun at agad na hinila si Oh Ha-rin sa klinik at siya mismo ang naglinis ng sugat nito. Sa sandaling ito, dumating din si Cha Eun-seong sa klinik. Nag-alok siya na ihatid si Oh Ha-rin sa klase. Hindi pa nakakasagot si Oh Ha-rin, si Ji Seojun, na tila nagtatampo, ay agad na pumayag at tumalikod upang lumabas ng klinik. Pagbalik sa klase, pakiramdam pa rin ni Oh Ha-rin na nananaginip siya at isa pa, ito ay isang napakamakatotohanang panaginip. Agad na nalugod si Oh Ha-rin. Tumakbo siya patungo sa bintana ng silid-aralan, si Ji Seojun. Kalugod-lugod na ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Seojun na nagdulot ng hiyawan mula sa kanyang mga kaklase, samantalang si Ha-rin ay pinalayas ng guro. Ngunit inakala ni Ha-rin na nananaginip siya, kaya wala siyang takot. Dumikit siya kay Seojun na parang bablegom. Sa kakaibang kilos ni Ha-rin, nagtataka sina Seojun at ang kanyang mga kaklase kung nabagok ba ang ulo niya. Pinatakbo ni Seojun ang kanyang bisikleta upang lumiban sa klase at sumunod din sa kanya si Ha-rin na umupo sa likod ng bisikleta ni Seojun. Pumunta sila sa lumang photo studio. Pumasok si Ha-rin at nagulat siya kung gaano ito kahawig sa totoong buhay. Sa sandaling ito, tila may naramdaman ang may-ari ng studio at malumanay niyang pinatunayan ang iniisip ni Ha-rin. Kinataka-taka ito para kay Ha-rin. Ibinigay ng may-ari ang mga larawan na hiningi ni Seojun. Habang kumukuha si Seojun ng pelikula, ipinaalala ng may-ari kay Ha-rin na madalas niyang nakikita ang mukha ni Ha-rin habang naglalabas siya ng mga litrato. Nang marinig ito, palihim na kinuha ni Ha-rin ang mga larawan na kinunan ni Seojun upang tingnan at laking gulat niya na puro mga larawan niya ang mga ito. Nang matapos kunin ni Seojun ang pelikula, bumalik siya upang magbayad. Nang handa na silang umalis, tinawag ng may-ari si Ha-rin at seryosong sinabi sa kanya na huwag baguhin ang nakaraan ng basta-basta kung hindi ay makakaranas siya ng kamalasan. Nagulat si Ha-rin, ngunit hindi niya kailanman lubusang pinag-isipan ang sinabi ng may-ari. Masaya siyang sumama kay Seojun. Para sa kanya, ito ay isang masayang panaginip. Sa lugar na ito, mas magiging tapat siya. Sa tapang na ipahayag ang kanyang damdamin kay Seojun, natuklasan din niya na palihim siyang kinukunan ng litrato ni Seojun. Kinuha rin ni Ha-rin ang kanyang telepono at kinunan ang mukha ni Seojun. Umiti siya at sinabing gusto rin niya siyang kunan ng litrato. Sa sandaling ito, ang panahon at tanawin ay napakaganda. Gusto ni Ha-rin na manatili na lamang na nakasanda sa likod ni Seojun at hindi na magising, ngunit bawat panaginip ay kailangang magtapos. Nang muling magising si Ha-rin, luhaan pa rin siya. Kinabukasan, naghanda si Ha-rin para pumasok sa trabaho, ngunit bigla niyang napansin na may peklat siya sa tuhod. Ngunit malinaw na ang pinsala sa tuhod ay sa panaginip lang at wala ito dati. Nag-isip sandali si Ha-rin, ngunit malapit na siyang mahuli sa trabaho. Nagmamadali siyang lumabas. Sa daan patungo sa trabaho, nakasalubong ni Ha-rin si Eun-seong, na isa ng reporter ngayon. Habang nag-uusap sila, aksidenteng nahawakan ni Ha-rin ang peklat sa kanyang tuhod. Tinanong niya si Eun-seong kung naaalala nito ang sugat na ito. Eksaktong sinabi ni Eun-seong ang oras kung kailan nasugatan si Ha-rin at ang mga partikular na detalye ng pangyayari. Kakaiba, ang lahat ng ito ay tumugma sa nangyari sa panaginip. Kasabay nito, biglang lumitaw ang mga bagong alaala sa isip ni Ha-rin. Upang patunayan ang mga alaala na ito, tinawagan ni Ha-rin ang iba pa niyang mga kaibigan
kaibigan sa high school, at ang sinabi ng iba ay ganap na tumugma sa nangyari sa panaginip. Kinuha ni Harin ang telepono na ginamit niya noong high school. Naaalaala niya na kung ang panaginip ay totoo, kung gayon ang telepono ay dapat na mailitrato ni Seojun na kinunan niya noong araw na iyon. Pagkatapos buksan ang telepono, nakita nga ni Harin ang litrato ni Seojun. Dahil sa kakaibang pangyayari na ito, nagkaroon si Harin ng ideya. Kung magagamit niya ang panaginip upang maglakbay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, magkakaroon siya ng pagkakataon na iwasto ang mga pinagsisihan sa nakaraan, maipahayag ang kanyang damdamin kay Seojun, at marahil ay iligtas pa ang kanyang buhay. Habang nag-iisip, sinubukan ni Harin na alalahanin ang mga ginawa niya bago siya pumasok sa panaginip kahapon. Ang mga sumasayaw na apoy sa mesa ay umakit sa kanyang pansin. Hindi kaya ito ay dahil sa pagsunog ng litrato na nagdulot ng pagdududa? Sinunog niya ang isa pang litrato ni Seojun. Nakita lamang niya ang mga apoy na dumadaan sa petsa. Nang magmulat siya ng mga mata, bumalik na naman siya sa kanyang high school days. Ang matagumpay na paglalakbay sa oras ay nagpasaya kay Harin. Hinanap niya si Seojun sa buong campus. Sa wakas, nakita niya ito na kumukuha ng litrato sa bakuran. Tumakbo si Harin patungo kay Seojun at seryosong sinabi sa kanya na hindi niya hahayaang mamatay ito. Ang kakaibang pahayag na ito ay nagpatawa kay Seojun. Kung gusto mong pigilan si Seojun sa pagpapatiwakal, kailangan mo munang malaman ang kanyang mga alalahanin. Gustong malaman ni Harin kung ano ang mga problema sa puso ni Seojun. Ngunit tinanong naman siya ni Seojun kung ano ang nangyayari sa kanya kamakailan, bakit kakaiba ang kanyang mga kilos. Napansin ni Seojun na mula nang siya ay madulas, tila si Harin ay palaging sinasadya na sumunod sa akin. Ang kanyang mga kilos at pag-ugali ay lalong nagiging kakaiba. Sa ngayon, nakaupo siya na nakasimangot sa stadium, pinapanood si Seojun na naglalaro ng bola nang lumapit sa kanya si Yoon Seong. Nagtanong si Harin kay Yoon Seong kung mayroon bang pinoproblema si Seojun. Naalala ni Yoon Seong sandali. Si Seojun ay palaging popular at totoo na may isang taong may galit sa kanya. Iyon ay si Shinwoo. Ngunit iyon lamang ang alam ni Yoon Seong. Iminungkahi niya na kung gustong malaman ni Harin ang higit patungkol kay Seojun, bakit hindi niya subukang tingnan ang mga libro na binabasa nito kamakailan. Kamakailan ay palaging may hawak na libro si Seojun. Natagpuan ni Harin ang isang pahiwatig. Masaya siyang nagpasalamat kay Yoon Seong sa paalala at bumalik sa silid-aralan. Ni Harin na matalik na kaibigan ni Sujin ay yumakap sa kanyang nobyo. Sabay daing na si Harin ay palaging nagtatago kamakailan. Kinailangan pa ni Sujin na pahirapan ang sarili para tulungan siyang itago ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, naalala ni Seojun si Harin na biglang nagpakita ng interes sa kanyang pribadong buhay. Hiniling pa niya sa kanya na sabihin sa kanya ang anumang kalungkutan na nararamdaman niya. Nagpunta si Harin sa silid-aklatan. Gusto niyang tanungin kung anong mga libro ang hiniram ni Seojun kamakailan. Ngunit aksidente niyang nalaman na ang librarian ay ang kapatid ni Seojun. Agad na masayang bumati si Harin. Ngunit bigla niyang naalala na ang una nilang pagkikita ay tila sa libing ni Seojun. Sa araw ng libing, si Haemin mismo ang nag-alok kay Harin na umiiyak ng malakas. Matapos makuha ang listahan ng mga hiniram na libro, isa-isang hinanap ni Harin ang bawat estante ng libro. Ngunit nang kailangan niyang kumuha ng libro mula sa napakataas na estante, aksidente niyang nahawakan ang iba pang mga libro. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Seojun sa likod niya at tinulungan siyang saluhin ang mga nahuhulog na libro. Pinaalalahanan ni Seojun si Harin na huwag nang mag-alala sa iba, pagkatapos ay tinawag siya ng kanyang kaklase. Nagpunta si Seojun sa faculty room. Lumabas na oras na pala para sa konsultasyon sa pagpapatuloy ng pag-aaral. Ayon sa regulasyon, kinakailangan na pumunta ang mga magulang sa paaralan upang makipag-ugnayan sa mga guro. Ngunit sa pag-anyaya sa mga magulang, palaging naghahanap ng dahilan si Seojun upang tumanggi. Tila mayroon siyang isang bagay na mahirap sabihin na nagdulot ng labis na sakit sa ulo sa guro. Nagtago si Harin sa labas ng pinto. Narinig niya ang lahat ng pinag-usapan ni Seojun at ng guro. Matapos ang klase, bumalik si Harin sa club room matapos mawala buong araw. Nahaharap sa pamimintas ni Sujin, ngumiti siya at seryosong humingi ng tawad at sa wakas ay pinatawad ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling ito, nalaman ni Harin na sinabi ni Seojun na mayroon siyang date ngayong gabi. Ang kanyang mga kaklase ay nag-upload ng mga larawan ng aktibidad ng club sa isang sikat na social media site kamakailan. Ginagawa nila ito habang nagtatawanan. Hindi nakasabay si Seojun sa uso. Ginagamit pa rin niya ang mini website upang magsulat ng lihim na tala-arawan at I-lock ito. Ang pahayag na ito ay umakit sa atensyon ni Harin. Kinagabihan, matapos umalis ang lahat sa paaralan, nagdahilan si Harin na nakalimutan niya ang kanyang gamit. Upang makabalik sa photo studio, ginamit niya ang pampublikong computer ng club upang buksan ang nakalock na mini website ni Seojun. Biglang naisip ni Harin, batay sa listahan ng mga hiniram na libro ni Seojun. Sunod-sunod niyang inilagay ang mga password. Bilang resulta, nabuksan niya talaga ang nakalock na tala-arawan ni Seojun. Mula sa tala-arawan ni Seojun, nagulat si Harin na matuklasan na siya ay isang adopted child at gaano man siya nagsikap, hindi niya mabubura ang bakas ng pagiging adopted. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Harin ng matinding ingay sa kanyang tainga at nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumalik na siya sa realidad. Nagpunta si Harin sa orphanage kung saan dating nanirahan si Seojun. Sinabi sa kanya ni Maso na pagkatapos maampon si Seojun, madalas pa rin itong bumalik upang bumisita.
Binabanggit niya palagi ang isang kaibigan na si Hajin, isang babae na gusto at pinahahalagahan niya. Nang maglaon, dumating si Hajin sa coffee shop na binuksan ni Seojun. Nagtanong siya kung anong klaseng tao si Seojun noong nabubuhay pa. Sinabi ni Himin na may pagsisisi sa boses. Si Seojun ay isang napakahusay na bata. Simula nang mahanap siya ng kanyang pamilya, nagkaroon ng agwat sa pagitan ng kanyang mga magulang at ni Seojun. Pagkatapos umalis sa tindahan ni Himin, hindi maiwasang mag-isip ni Hajin. Matapos maunawaan ang higit pa tungkol sa kwento ni Seojun, binalikan niya ang kanilang 1-0 taong pagkakaibigan. Natuklasan ni Hajin na wala pala siyang alam tungkol kay Seojun. Binuksan ni Hajin ang website ng diary ni Seojun at natuklasan na nabura na ito. Kinuha ni Oharin ang natitirang 7 litrato. Sinunog niya ang isa sa mga ito at sa loob-loob niya ay determinado siyang iligtas si Ji Seojun bago maubos ang mga litrato. Unti-unting nasunog ang litrato at idinilat ni Oharin ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa araw sa litrato sa loob ng silid-aralan. Tumayo si Oharin upang umalis, ngunit tinawag siya ng guro. Sinabi ng guro na papayagan siyang umalis kapag nasagot niya ng tama ang tanong sa pisara. Nagtungo si Oharin sa pisara ng may kumpiyansa, ngunit natuklasan niyang blanko ang kanyang isip. Sa halip, malungkot siyang bumalik sa kanyang upuan. Bumuntong hininga siya sa loob-loob niya. Hindi talaga madali ang paglutas ng mga problema sa high school matapos kang tumanda. Sa wakas, dumating ang tanghalian. Nagpunta si Oharin at ang kanyang mga kaibigan upang kumain. Nag-usap sila tungkol sa photo contest. Ang bawat isa ay may kani-kanyang saloobin tungkol sa paksang pamilya. Tanging si Ji Seojun lang ang namutla at nagmamadaling umalis. Nang makita siyang umalis, nagmadali ring lumabas si Oharin. Diretso siyang pumunta sa photo studio at in-type ang password sa computer para ipagpatuloy ang pagbabasa ng diary ni Ji Seojun. Sa bawat pahina ng diary, ipinapakita ni Ji Seojun ang kanyang kawalan ng kapanatagan at takot. Gusto niya palaging makasama sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya ito magawa ng maayos. Pagkatapos basahin ito, agad siyang hinanap ni Oharin. Nakaupo si Ji Seojun sa sports field, iniisip kung paano humingi ng tawad sa kanyang ina. Noong nakaraang beses na nagkaroon sila ng hidwaan, sinampal siya ng kanyang ina sa galit. Hindi sinisisi ni Ji Seojun ang kanyang ina. Alam niyang may problema sa kanyang mentalidad. Umupo si Oharin sa tabi ni Ji Seojun. Nang malaman niyang hindi alam ni Ji Seojun kung paano humingi ng tawad sa kanyang ina, inalok siya ni Oharin ng tulong. Sinasabing may karanasan siya sa pakikipag-away sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon at matutulungan si Ji Seojun na makipagbati sa kanyang ina. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Oharin ang telepono ni Ji Seojun. Nagpadala siya ng isang maayos na text message. Sa katunayan, nakatanggap siya ng isang positibong tugon mula sa ina ni Ji Seojun. Pumunta si Ji Seojun sa tagpuan. Sinundan niya ang planong pakikipagkasundo na inihanda ni Oharin para sa kanya, na hindi lang nakatulong upang maiwasan ang awkward na atmosphere, kundi binuksan din niya ang usapan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga nakakahiyang kwento ni Oharin. Ikukwento ni Ji Seojun sa kanyang ina ang mga nakakatuwang bagay sa paaralan. Nagtago si Oharin sa gilid, tahimik na sinusubaybayan ang sitwasyon ng mag-ina. Nang matapos ang pagkain at umalis na ang dalawa, nagmamadaling sumunod si Oharin. Ngunit nakalimutan niya ang kanyang telepono sa upuan. Habang naglalakad si Ji Seojun kasama ang kanyang ina, unang nag-open up ang kanyang ina. Sinabi niya na inimbitahan din siya ni Himin para kumain sa araw na iyon, ngunit pinili niyang pumunta sa kanilang tagpuan ni Ji Seojun. Una, humingi siya ng tawad tungkol sa kanilang unang pagtatalo. Inamin ni Ji Seojun na totoo ang mga sinabi niya. Noon, nang ampunin si Ji Seojun noong 4 na taong gulang siya, ito ay dahil mukha siyang kamukha ng kanyang nawawalang kapatid na si Himin noong una, inampun talaga nila siya. Ito ay dahil gusto nilang palitan mo si Himin, ngunit pagkatapos na magkasama ng mahabang panahon, itinuring na si Ji Seojun ng kanyang ama at ina na parang tunay na anak. Hindi siya kapalit. Kung mawala si Ji Seojun, malulungkot ang kanyang ina. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ina, umiyak din si Ji Seojun at humingi ng tawad. Nagyakapan ang mag-ina. Nakita ni Oharin mula sa malayo ang dalawa na nagkakabati at labis siyang natuwa. Sa sandaling gusto niyang kunin ang kanyang telepono, natuklasan niya na baka naiwan niya ito sa restaurant kanina. Agad na bumalik si Oharin sa restaurant upang hanapin ang kanyang telepono, ngunit nakita niya ang mga missed call mula kay Sujin. Naalala niya na sinabi ni Sujin sa umaga na mayroon silang mahalagang lakad sa gabi. Dahil dito, labis na nagsisi si Oharin. Agad siyang tumawag pabalik ngunit walang sumagot. Sa sandaling iyon, tinawagan din ni Ji Seojun si Oharin para magkita. Labis siyang nagpapasalamat sa plano na ibinigay ni Oharin. Sa pag-iisip sa kanyang pag-aalinlangan noon, sinabi ni Ji Seojun na kung hindi niya ginawa ang hakbang na ito, hindi niya malalaman kung gaano kalalim ang pagmamahal ng kanyang mga magulang para sa kanya. Nang makita ang mas maliwanag na ekspresyon ni Ji Seojun, nakaramdam din si Oharin ng ginhawa. Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang umalinggaw-ngaw. Nagising si Oharin na masakit ang ulo. Nang maging matino na si Oharin, agad niyang binalikan ang kanyang album ng litrato noong high school, naghahanap ng impormasyon na hindi pa patay si Ji Seojun. Ngunit hindi niya sinasadyang natuklasan na nawala na ang kanyang matalik na kaibigan na si Sujin. Kahit sa contact list ng telepono, wala ang kanyang pangalan. Agad na tinawagan ni Oharin ang iba pang kaklase. Doon lang niya nalaman na simula noong ika-negatibo 11 baitang, hindi na sila nag-uusap ni Sujin hanggang ngayon. Ang pangunahing dahilan ay ng gabing iyon. Ito ay isang domino effect. Nang hindi pumunta si Oharin sa lakad nila ni Sujin dahil kay Ji Seojun, sa sandaling ito, lumitaw sa isip ni Oharin
Harin ang mga tunay na kaganapan na sinundan ng mga bagong alaala. Sa araw pagkatapos ng hindi natuloy na lakad, naalala ni Oh Harin na humingi siya ng tawad kay Sujin. Nang marinig ni Sujin na hindi siya pinansin ni Oh Harin dahil kay Ji Seojun, lalo siyang nagalit. Kamakailan, naging kakaiba si Oh Harin, tanging si Ji Seojun lang ang nasa kanyang isipan. Ninirebyo ng detective ang kaso ng aksidente na kinasangkutan ni Himin sa harap ni Hajin. Naalala ni Hajin na noong nakaraan, nang bumalik siya sa oras, nagawa niyang iligtas si Seojun, kaya hindi niya maintindihan kung bakit may nangyari kay Himin ngayon. Tinanong ni Hajin kung bakit tinutulungan siya ng detective, at sinabi ng detective na ito ay dahil mayroon siyang kaibigan na kagaya ni Himin na nasangkot sa aksidente. Sa sandaling ito, nakita ni Hajin ang isang litrato sa desk ng detective. Masyado siyang nagulat dahil ang litrato ay kay Ji Seojun, na kaibigan ng detective. Natanto ni Hajin na hindi siya dapat bumalik sa nakaraan dahil kung babalik siya, may ibang tao na mamamatay bilang kapalit na nagpapaliwanag kung bakit namatay si Himin sa halip na si Seojun pagkatapos niyang matanto ito. Nagpa siya si Hajin na bumalik sa nakaraan upang iligtas si Himin. Tiningnan ni Hajin ang kanyang album ng mga litrato noong high school at nakita niya ang ilang mga larawan ni Himin na may ibang mukha. Doon niya nalaman na nawawala si Seojun sa kanyang buhay dahil nailigtas niya si Himin kaya muling bumalik si Hajin sa nakaraan. Natagpuan niya si Himin sa parehong lugar. Sinubukan niyang iligtas siya, ngunit sa kasamaang palad ay naaksidente sila. Sa kasalukuyan, nagising si Hajin sa isang ospital at ang detective ay naroon na. Sinabi ng detective na nabura ang mga alaala ni Hajin. Sa sandaling ito, sinabi ni Hajin na dapat ay nabura rin ang mga alaala ng detective. Ngunit sinabi ng detective na hindi dahil naaksidente siya sa parehong oras na nag-backtrack si Hajin sa nakaraan. Sinubukan ni Hajin na muling ibalik ang lahat, ngunit napagtanto niya na imposibleng iligtas ang dalawa sa parehong oras. Kinabukasan, pinuntahan ni Oh Harin si Yoon Seong. Nagkita sila sa coffee shop ni Himin nang makita ang figura ni Himin, bahagyang naaliw si Oh Harin. Sa sandaling ito, naglabas si Yoon Seong ng isang tumpok ng mga dokumento na naugnay sa pagkamatay ni Ji Seojun. Bago ibigay ang mga ito kay Oh Harin, bahagyang nag-aalala si Yoon Seong. Umaasa siyang matutulungan si Oh Harin ng ginawa niya. Pagkatapos, may sinabi siya na may nakatagong kahulugan, sinabing huwag na siyang mabigo muli. Pumayag si Oh Harin sa kahilingan ni Yoon Seong, ngunit hindi niya pa rin ito lubos na naiintindihan. Nang maglaon, binuksan ni Oh Harin ang mga dokumento. Lumalabas na pagkatapos mamatay ni Ji Seojun, nagsagawa ng investigasyon ang pulisya. Ngunit tumanggi ang mga magulang ni Ji Seojun sa autopsy at nagbigay lang ng isang walang kwentang konklusyon na siya ay namatay sa sarili niyang kagustuhan. Ang bakas na ito ay nagbigay ng ideya kay Oh Harin. Napag-alaman ni Hajin na noong nag-iisa siya, mayroon siyang kaibigan na nagngangalang Shinwoo. Ngunit ngayon na mayroon siya ng mga bagong kaibigan, hindi na siya nakikipag-ugnayan kay Shinwoo. Ngunit patuloy pa rin ang nagpapadala ng mga mensahe si Shinwoo kay Hajin, pero hindi siya sinasagot ni Hajin. Kaya nagpa siya si Hajin na maglakbay pabalik sa oras. Sa kasamaang palad, nakita ni Shinwoo na patay na siya at nagsimula siyang magpadala ng mga mensahe sa dating kaibigan. Nang makabalik na si Hajin, nakita niya na mayroong bagong mukha sa kanyang album ng larawan at ang mukha ni Seojun ay nawawala. Pagkatapos nito, nagmadali si Hajin sa photo studio. Ang may-ari ng photo studio ay nakakita ng larawan ni Shinwoo. Napagtanto ni Hajin na may masama na nangyayari, kaya bumalik siya sa oras at sinubukan niyang mahanap si Shinwoo, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Hajin sa ina ni Seojun. Dumating siya upang ibigay ang mga personal na gamit ni Seojun tulad ng napagkasunduan, kabilang na ang kanyang telepono. Ang totoo, na-curious ang kanyang ina kay Hajin. Dahil noong gabing kumain sila ni Seojun, mas masaya siyang nakita kapag binabanggit niya si Hajin. Umuwi si Hajin dala ang telepono ni Seojun, buti na lang, nabuksan pa ito matapos ma-charge. Binuksan ni Hajin ang inbox at nakita niya ang huling text message nilang dalawa noong araw na iyon. Sinasabi sa mensahe na malilate siya at hintayin na lang siya ni Seojun habang umiinom. Napakakakaiba ng text message na ito dahil wala siyang matandaan tungkol dito. Inalala niyang mabuti ang sitwasyon noong araw na iyon. Nang magkita silang dalawa sa photo studio, nagmadali siyang umalis. Sa daan, nakasalubong niya ang isang estudyante na nagsabi na tinatawag siya ng guro sa opisina. Ngunit nang dumating si Hajin sa opisina, nalaman niyang hindi pala siya hinahanap ng guro. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng panahong iyon? Ano rin ang inuming na binanggit sa ikatlong text message? Hindi maintindihan ni Hajin. Sinimulan niyang pagsama-samahin ang lahat ng mga kahina-hinalang punto. Mula sa nilalaman sa pahinang pinilit ni Yoon Seong nalaktawan niya, nalaman ni Hajin na may pinsala sa pulso si Seojun at walang karaniwang palatandaan ng pagpapatiwakal. Ngunit bakit ayaw ipakita ni Yoon Seong ang nilalaman na ito? Lahat ay napakahina-hinala. Sa sandaling ito, kinuha ni Oh Harin ang mga natitirang litrato. Kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang kanyang sariling mga mata. Unti-unting nasunog ang litrato. Idinilat ni Oh Harin ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, nasa art room siya at nagmumodelo. Pagkatapos ng mahirap na pagmumodelo, hinila agad ni Oh Harin si Sujin sa basketball court para panoorin si Ji Seojun. Sa sandaling ito, may nagaganap na pag-aaway sa basketball court. Sinadya ni Kim Shin-woo na labis na galit kay Ji Seojun, nasaktan siya sa court. Ipinagtanggol ng mga kaklase si Ji Seojun, ngunit madali siyang nagpatawad kay Kim Shin-woo. Nagpunta
si Ji Seojun sa infirmary at nagmamadaling sumunod si Oh Harin. Pagkatapos bandage-an ng doktor si Ji Seojun, kinumusta niya si Ji Seojun, sinabing buti na lang at ang kaliwang kamay lang niya ang naapektuhan. Nang makita ito ni Oh Harin, mabilis niyang sinabi na hindi iyon swerte dahil si Ji Seojun ay kaliwete. Pagkasabi nito, biglang may napansin si Oh Harin na isang napakahalagang pagkakamali sa self-termination report. Ipinapakita sa report na ang sugat sa pulso ni Ji Seojun ay nasa kaliwang kamay. Bakit magsasaksak sa kanang pulso ang isang kaliwete? At kasama pa ang deskripsyon na walang anumang kahina-hinalang bakas, lalo pang nag-alinlangan si Oh Harin na hindi namatay si Ji Seojun dahil sa sarili niyang kagustuhan. Pagkatapos niyang makumpirma na hindi nagpatiwakal si Ji Seojun, sa dami ng emosyon ni Oh Harin, ikinuwento niya ang lahat ng mangyayari sa hinaharap sa kanya. Hindi lang niya sinabi kay Ji Seojun na mamamatay siya sa kaarawan niya, kundi sinabi rin niya na may pumatay sa kanya. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Hajin, naguguluhan si Ji Seojun. Hindi niya maintindihan kung bakit hinulaan ni Hajin na mamamatay siya. Itinuring lang niyang biro ang mga sinabi ni Hajin. Nang makita ni Oh Harin na hindi siya pinaniniwalaan ni Ji Seojun, lalo siyang nag-alala. Alam niya na ang mahalagang gawain ngayon ay hanapin ang salarin na pumatay kay Ji Seojun. Sa sandaling ito, tumakbo si Sojin kay Hajin at patuloy na nag-uusap tungkol sa kung gaano kinasusuklaman ni Shinwoo si Seojun. At sinaktan pa niya ito. Ang pangungusap na ito ay nagpa-realize kay Hajin na si Shinwoo ay isang malaking suspect. Ilang araw na lang ang nalalabi bago ang kanyang kaarawan at araw-araw ay kinakabahan si Hajin. May balak si Oh Harin na hanapin ang tunay na salarin bago dumating ang kanyang kaarawan. Sa araw na ito, pagkatapos ng klase, nagplano ang kanyang mga kaklase na maglaro sa Han River. Ngunit wala si Oh Harin sa mood para makisali sa group activity. Palihim niyang tinawag si Ji Seojun at iminungkahi niyang pumunta silang dalawa sa isang tahimik at liblib na lugar. Nagulat si Ji Seojun sa kahilingang ito. Hindi niya alam kung ano ang tinatawag na observing the situation, kaya't malakas niyang sinigurado ang kanyang intensyon. Hindi niya inaasahan na maririnig pala ito ng lahat. Hindi pumayag ang kanyang mga kaibigan na mag-date sila ng mag-isa, kaya hinila nila silang dalawa para maglaro sa Han River. Nang makarating na ang grupo sa camping area, naglaro sila ng rock, paper, scissors. Para magpasya kung sino ang bibili ng pagkain, lahat ay pumunta para bumili ng pagkain, at naiwan si Oh Harin na mag-isa. Tiningnan niya ang bag na naiwan ni Ji Seojun at may naisip siya, dahil mayroon na lang siyang natitirang 4 na litrato para makapaglakbay sa oras. Sa 4 na pagkakataon na ito, hindi sigurado kung matatagpuan niya ang katotohanan. Kaya't kinuha niya ang mga litrato sa bag ni Ji Seojun. Nag-isip si Oh Harin, kung susunugin niya ang mga litratong ito sa kasalukuyang mundo, makakabalik kaya siya sa iba pang mga oras noong high school. Sa pag-iisip nito, kumuha si Oh Harin ng isang litrato. Nagpunta siya sa convenience store sa kabilang kalye upang bumili ng lighter. Ngunit ang clerk ay napaka-istrikto sa mga regulasyon. Walang saysay, kailangan ni Hajin na gamitin ang kanyang acting skills. Nagreklamo siya na hindi niya masindihan ang birthday candle ng kanyang nag-iisang kaibigan. Nang makita ito ng clerk, binigyan na lang siya ng isang kahon ng pusporo. Ngunit hindi marunong magsindi si Hajin. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nakita siya ni Seojun nang bumalik siya mula sa pagbili ng pagkain. Natuklasan niyang wala na si Hajin at nakabukas ang kanyang bag, agad siyang nag-alala na may nangyaring masama kay Hajin. Kaya't nagmadali siyang hanapin siya sa lahat ng dako. Nang makita si Seojun, medyo nagulat si Hajin. Dali-dali niyang itinago ang litrato sa likod niya. Sa sandaling ito, walang tao sa paligid. Plano ni Hajin na sabihin kay Seojun na galing siya sa hinaharap. Ngunit sinira ni Yoon Seong ang usapan nilang dalawa. Walang nagawa si Hajin, kundi sumunod sa kanyang mga kaibigan pabalik sa camping site. Pagkaupo pa lang niya, nagsinungaling na siya na sinasabing tumawag ang kanyang ina at pinauwi na siya ng maaga. Pagkatapos magsalita, hindi niya nakalimutang hilahin din si Seojun para sumama. Nang makita ni Seojun ang senyas ni Hajin, sinabi rin niya na kailangan na niyang umuwi ng maaga dahil sa ilang bagay. Habang naghahanda silang dalawa na umalis, si Yoon Seong ay parang chewing gum na nakakapit at gusto rin sumama sa kanila. Napakakaiba ni Yoon Seong. Sinundan niya ang dalawa sa buong lakad na tila ayaw niyang magkaroon sila ng pribadong oras para mag-usap. Dahil dito, sumasakit ang ulo ni Hajin. Nang makita na malapit na sila sa istasyon, bumuntong hininga si Oh Harin at bumaba sa bus. Nagrereklamo na pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon. Pagkababa ni Oh Harin, inalala ni Ji Seojun ang prediksyon ni Oh Harin. Ang seryosong saloobin ni Oh Harin at ang kanyang kakaibang pagkilos ngayon ay nagparamdam ng kaunting pagkabalisa kay Ji Seojun. Habang nag-iisip, kinuha ni Ji Seojun ang mga litrato sa kanyang bag at nakita niyang may nawawala. Agad na bumaba si Ji Seojun sa bus at nagmadaling hanapin ito. Si Hajin, na papauwi pa lang para sunugin ang litrato, ay nakita ang kalahating nasusunog na litrato, ngunit walang nangyari. Sa sandaling ito, tinawag siya ni Ji Seojun mula sa likod. Hindi na hinintay ni Ji Seojun si Hajin na magpaliwanag at direkta siyang tinukoy bilang si Oh Harin. Pagkatapos marinig
ang sinabi ni Hajin, biglang natigilan si Hajin. Isang anino ang sumunod sa likod ni Ji Seojun. Narinig niya ang buong pag-uusap ng dalawa at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Sinabi ni Ji Seojun kay Hajin na ang totoo. Mula pa noong high school, alam na niya ang tungkol sa kakayahang maglakbay sa nakaraan sa pamamagitan ng pagsunog ng mga litrato. At ginamit niya ang kakayahang ito para maglakbay sa oras at protektahan si Hajin. Palaging inakala ni Ji Seojun na ito ay isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Ngunit nang masugatan si Hajin sa tuhod, napansin niya ang kakaibang kilos nito. At nang lihim na kumuha at magsunog si Hajin ng kanyang litrato, nahulaan ni Ji Seojun na alam na rin ni Hajin ang lihim na ito. Agad na inamin ni Hajin na galing siya sa 15 taon sa hinaharap. Ngunit kakaiba ang reaksyon ni Ji Seojun. Nagalit siya, sumigaw na huwag nang bumalik si Ji Seojun. Kahit na nabugbog ako o nag-logout mag-isa, ayokong masangkot siya sa bagay na ito. Ang mga malamig na salitang ito ay lubhang nagpasama sa loob ni Oh Harin. Siya mismo ay palaging naglalakbay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Ngunit ang taong gusto niyang iligtas ay malamig na tumanggi sa kanyang damdamin. Sa gitna ng galit, narinig ni Oh Harin ang nakakabinging tunog. Bago mawalan ng malay, narinig niya si Ji Seojun na nagsabi na ang lahat ay para sa kanya. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, bumalik na si Oh Harin sa realidad. Ang mga salita ni Ji Seojun ay nagpatanggal sa kanya ng pag-asa. Gusto niyang punitin ang lahat ng litrato. Sa sandaling ito, tumigil ang tawag sa telepono ni Do Soo-jin. Nagpunta muli si Oh Harin at si Do Soo-jin sa coffee shop ni Jae Hae-min. Mukhang hindi maayos ang relasyon ni na Do Soo-jin at ng kanyang kasintahan. Mas marami silang oras na malayo sa isa't isa kaysa sa magkasama, kaya bihira silang mag-usap. Patuloy na gustong makipaghiwalay ni Do Soo-jin. Nang marinig ito, sinimulan siyang aliwin ni Oh Harin. Hindi sinasadya na ibunyag niya ang kanyang mga karanasan sa pakikipag-date na ikinagulat ni Do Soo-jin. Akala niya, sa wakas ay nakaahon na si Oh Harin mula sa anino ni Ji Seojun upang makahanap ng bagong pag-ibig. Sa sandaling ito, naalala ni Oh Harin na sa mundong ito, maaga nang natapos ang buhay ni Ji Seojun noong high school. Naalala ang kanyang kaawa-awang pag-ibig. Hindi na maitago ni Oh Harin ang sikreto sa kanyang puso. Sinabi niya kay Do Soo-jin ang lahat kung paano niya sinubukang bumalik sa nakaraan upang iligtas si Ji Seojun, ngunit tinanggihan siya ni Ji Seojun, bagamat hindi lubos na naniwala si Do Soo-jin sa napakawalang katuturang mga salita ni Oh Harin. Pinasigla pa rin niya si Oh Harin na buong tapang na gawin ang nais niyang gawin at huwag pakinggan si Ji Seojun. Ang mga salitang ito ay nagpanumbalik ng determinasyon ni Oh Harin. Pumasok siya sa banyo at muling sinunog ang litrato. Ayaw na niyang magsisi pa. Pagbalik ni Oh Harin sa nakaraan, nagpunta siya sa photo studio. Halos tamaan siya ng bumagsak na istante. Buti na lang at dumating si Ji Seojun para saluhin ito para sa kanya. Nakita niyang hindi nakinig si Oh Harin sa kanyang payo at bumalik muli sa nakaraan. Napabuntong hininga na lang si Ji Seojun. Noon niya lang sinabi kay Oh Harin ang tungkol sa panuntunan ng paglalakbay sa oras gamit ang litrato. Lumalabas na bawat paglipat ay may kapalit. Sa simula, simpleng sugat lamang ito sa balat, pagkatapos ay pagbabago sa mga relasyon at sa huli, ang kapalit ay kamatayan. Naalala ni Oh Harin ang kanyang mga pinagdaanan na perpektong tugma sa sinabi ni Ji Seojun. Ngunit sa pagkakataong ito, determinado si Oh Harin na magpatuloy. Sinabi niya na kahit gaano pa kadelikado, mahahanap niya ang salarin na pumatay kay Ji Seojun. Ang seryosong hitsura ni Oh Harin ay nagpangiti kay Ji Seojun na walang magawa. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Oh Harin, kaya't lumambot siya at pumayag na tulungan si Oh Harin. Nang matapos si Oh Harin at Ji Seojun sa pag-aayos ng mga bagay na nahulog mula sa istante, bigla nilang natuklasan na sinadyang putulin ang paanan ng istante yon ang pangunahing dahilan kung bakit ito bumagsak. Habang nag-uusap silang dalawa, si Cha Eun-seong ay nakikinig sa labas ng pinto. Sa katunayan, kagabi, siya ang sumunod kay Ji Seojun at nalaman ang lihim ng paglalakbay sa oras. Sa huli, naglagay si Ji Seojun ng kamera sa isang lihim na lugar sa photo studio. Sumang-ayon siya kay Oh Harin na kung makunan niya ang suspect, agad niya itong ipapadala kay Oh Harin. Nang magising si Oh Harin, bumalik na siya sa realidad. Pag-uwi niya, dali-dali niyang binuksan ang kanyang email upang tingnan kung nagpadala si Ji Seojun ng email sa kanya. Sa ibang dimensyon, iniimbestigahan din ni Ji Seojun ang nilalaman ng video. Tunay nang may isang taong palihim na pumasok sa photo studio. Iyon ay si Kim Shin-woo. Agad na hiniling ni Oh Harin kay Cha Eun-seong na tulungan siyang alamin ang kasalukuyang paraan ng komunikasyon kay Kim Shin-woo. Kalaunan, nalaman ni Oh Harin na si Kim Shin-woo ay nagtatrabaho ngayon sa isang kumpanya ng pagpapadala at ang kanyang trabaho ay konektado rin sa sentro ng tulong ni Oh Harin. Habang naghahanap si Oh Harin kung saan-saan, tumawag si Cha Eun-seong. Nagtatanong kung hinahanap niya si Kim Shin-woo dahil kay Ji Seojun. Hindi itinanggi ni Oh Harin. Sinabi pa nga niya na nalaman niyang pinatay si Ji Seojun. At narinig iyon ni Cha Eun-seong. Sa sandaling ito, isang pamilyar na delivery driver ang lumitaw sa harap ni Oh Harin. Nakilala niya na iyon si Kim Shin-woo, ang taong hinahanap niya. Isa na siyang delivery driver ngayon at hindi siya mukhang kasing lupit ng inaakala ni Oh Harin. Nang makita niya ang isang babae na nakatitig sa kanya, tinanong ni Kim Shin-woo kung magkakilala sila. Nang mapansin na tila hindi siya nakilala ni Kim Shin-woo, nagpanggap si Oh Harin na humihingi ng pabor kay Kim Shin-woo na ihatid siya ng kaunti. Si Kim Shin-woo ay halatang nagulat at nasasabik sa bigla ang kahilingang ito. Sumakay ang dalawa sa sasakyan at paminsan-minsan
minsan ay nagtatanong si Oh Harin tungkol sa impormasyon ng kanyang trabaho. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Doon lumabas ang nakakatakot na mukha ni Kim Shin-woo. Malinaw na mainitin ang kanyang ulo. Kapag nagsasalita, palagi siyang nagpapakita ng bahagyang pagkabaliw at paminsan-minsan ay kinakamot ng malakas ang kanyang liig. Nag-iiwan ng pulang mga gasgas. Sa panahong ito, si Cha Eun-seong ay nasa coffee shop ni Jae Hae-min. Dahil hindi pa dumating si Oh Harin, halatang medyo nag-aalala si Cha Eun-seong. Napansin ni Jae Hae-min na madalas nagkikita ang dalawang ito kamakailan. Hindi niya maiwasang hulaan na naging magkasintahan na sila. Ang pahayag na ito ay labis na ikinahiya ni Cha Eun-seong. Sa sandaling ito, dali-daling dumating si Oh Harin. Uminom siya ng malaking kape upang kalmahin ang kanyang naguguluhan na damdamin. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Oh Harin kay Cha Eun-seong, "Si Kim Shin-woo ang pumatay kay Ji Seo-jun noon," ang sabi ni Oh Harin. Naguluhan si Cha Eun-seong at nagtanong kung paano niya nalaman. Ikinuwento ni Oh Harin ang tungkol sa paglalagay niya ng kamera sa pintuan ng photo studio noon at kung paano ipinadala ni Ji Seo-jun ang video sa kanya sa pamamagitan ng email pagkatapos niyang suriin ito. Nang suriin niya ang email, nakita niya si Kim Shin-woo. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Oh Harin, lalo pang naguluhan si Cha Eun-seong, ngunit naging mapag-isip din siya. Lumitaw sa kanyang isip ang mga alaala noong sila ay nag-aaral. Lumalabas na noong nakaraang beses na naglakbay sa oras si Oh Harin dahil sinundan ni Cha Eun-seong si Ji Seo-jun, narinig niya ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa paglalakbay sa oras. Noong panahong iyon, hindi ito mapaniwalaan ni Cha Eun-seong. Kaya hindi na siya nagtanong ng malalim. Ngayon, lumalabas na ang lahat ay totoo. Nagmakaawa si Oh Harin kay Cha Eun-seong na tulungan siyang hulihin si Kim Shin-woo para tanungin kung paano niya pinlano ang pagpatay kay Ji Seo-jun noon. Kapag nalaman na niya ang lahat, makakabalik ulit si Oh Harin sa nakaraan para iligtas si Ji Seo-jun. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Oh Harin, gumaan ang pakiramdam ni Cha Eun-seong. Agad siyang pumayag sa kahilingan ni Oh Harin at sinabi rin niya na noong nakaraang beses na pinahingi siya ni Oh Harin ng record ng pagkamatay ni Ji Seo-jun, hindi niya ibinigay ang lahat dahil sa takot na mag-isip ng masama si Oh Harin. Ngayon, dahil alam na niya ang determinasyon ni Oh Harin na hanapin ang salarin, inilabas niya ang mga record na itinago niya. Binasa ni Oh Harin ang mga nakaraang tala ng investigasyon. Natuklasan niya na natagpuan sa pinangyarihan ang isang bote ng pampatulog para sa hayop. Ipinaliwanag ni Cha Eun-seong na 15 taon na ang nakalipas. Ang pampatulog na ito ay mailason at madaling mabili. Kapag itinurok sa tao, nagdudulot ito ng hallucinations at magiging asul ang paligid ng tainga. Ang kondisyong ito ay lumitaw din sa bangkay ni Ji Seo-jun. Kasabay nito, sa rescue center, napansin ng mga kasamahan sa trabaho ang kakulangan ng ilang pampatulog. Nagtaka sila dahil noong nakaraang buwan, isang kahon din ang nawala. Sa sandaling ito, nakatanggap si Oh Harin ng tawag mula sa kanyang kasamahan, humihiling na suriin niya ang listahan ng mga padala dahil may nawawalang pampatulog ng hayop sa mga kargamento. Ang mga salitang ito ang nag-ugnay kay Kim Shin-woo at sa walang laman na bote ng pampatulog. Napagtanto ni Oh Harin na ang kumuha ng pampatulog ay si Kim Shin-woo, nakalalabas lang ng delivery. Agad siyang tumakbo pabalik sa rescue center kasama si Cha Eun-seong. Nagmaneho si Kim Shin-woo pabalik sa warehouse. Pagkatapos niyang iparada ang sasakyan at balak nang ilabas ang pampatulog na kinuha niya, may dumating na kasamahan upang kausapin siya, kaya wala siyang pagkakataong kunin ang pampatulog. Nang makabalik ang dalawa sa opisina, hindi mapakali si Kim Shin-woo. Sa huli, hindi niya napigilan ang kanyang pagkasugapa. Naghanap siya ng dahilan upang pumunta sa parking lot. Sa sandaling ito, dumating na rin sina Cha Eun-seong at Oh Harin. Binuksan ni Oh Harin ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos maghanap, natuklasan niya nga ang pampatulog at hiringgilya sa bag ni Kim Shin-woo. Lumayo si Cha Eun-seong upang tumawag sa pulisya. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng parking lot at pumasok si Kim Shin-woo. Nang makita ito, nagtago na lang si Oh Harin sa loob ng sasakyan. Hindi nangahas na magsalita. Ngunit napansin pa rin siya ni Kim Shin-woo. Tahimik siyang pumunta sa likod ng sasakyan, humawak ng maliit na kutsilyo upang atakihin si Oh Harin. Tamang-tama, tumakbo si Cha Eun-seong upang harangin siya. Agad pagkatapos nito, dumating ang pulisya at inaresto si Kim Shin-woo. Sa silid ng interogasyon, sa wakas ay naalala ni Kim Shin-woo kung sino sina Oh Harin at Cha Eun-seong. Agad niyang ipinakita ang kanyang agresibo at masamang pag-ugali. Diretsahan niyang sinabi na talagang iniimbestigahan siya ng dalawa dahil sa pagkamatay ni Ji Seo-jun. Si Oh Harin ay patuloy na naghintay sa istasyon ng pulisya para sa resulta. Sinubukan niyang kausapin ang pulisya. Ang pagkamatay ni Ji Seo-jun 15 taon na ang nakalipas ay gawa rin ni Kim Shin-woo. Ngunit batay lamang sa video ng pagpasok niya sa photo studio, hindi pa rin ito mapatunayan. Ngunit nagkataon, sa silid ng interogasyon sa sandaling ito, hindi napigilan ni Kim Shin-woo ang sarili at nagsimulang magsalita tungkol dito. Ngunit taliwas sa inaakala ng grupo ni Oh Harin, si Kim Shin-woo ay isa ring nagdududa sa pagkamatay ni Ji Seo-jun. Diretsahan niyang sinabi na hindi siya ang salarin, kundi isang saksi. Lumalabas na noon, nang dumating si Kim Shin-woo sa labas ng photo studio, sumilip siya sa bintana at nakita si Ji Seo-jun na nakahiga sa sahig, at sa kanyang katawan, mayroon siyang sariwang dugo na umaagos mula sa kanyang kaliwang pulso. Si Ji Seo-jun noon ay si Jae Hae-min.
Nakatanggap si Jae Hae-min ng tawag mula sa pulisya. Sinabihan siya na may lumitaw na bagong saksi sa kaso ni Ji Seo-jun. Labis itong ikinabahala sa kanya. Lumalabas na paulit-ulit na sinilip ni Jae Hae-min si Oh Ha-rin na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa coffee shop. Mula sa pag-uusap, nalaman niya na si Oh Ha-rin ay maaaring maglakbay sa oras sa pamamagitan ng pagsunog ng mga litrato. Nagkataon na, sa araw na nagmamadali si Oh Ha-rin patungo sa shipping center, hindi sinasadya niyang nahulog ang kanyang sa coffee shop. Ginagamit ni Jae Hae-min ang ihi ni Oh Ha-rin para hanapin ang kumpanya ng locksmith at pagkatapos ay pumasok sa bahay ni Oh Ha-rin. Nahanap niya ang mga litrato sa bag ni Oh Ha-rin at dinala ang mga ito sa kanyang shop para sunugin. Ipinikit ni Jae Hae-min ang kanyang mga mata at naghintay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumalik na siya sa kanyang mga araw sa high school. Kasalukuyan siyang nakaupo sa silid aklatan. Si Oh Ha-rin naman ay tensyonado pa ring naghihintay sa istasyon ng pulisya. Sa wakas, nakita niyang lumabas ang mga pulis mula sa silid ng interogasyon. Agad siyang tumakbo upang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Kim Shin-woo, ngunit nagtinginan ang dalawang pulis. Sinabi nila na hindi pa nila naririnig ang pangalang iyon. Lubos itong ikinagulo ni Oh Ha-rin. Dali-dali siyang tumawag kay Cha Eun-seong. Mas kakaiba pa, nang marinig ito ni Cha Eun-seong, nagpakita siya ng pagkalito. Para bang nawala ng memorya ang lahat. Dahil dito, palihim na napansin ni Oh Ha-rin na tila nagbago ang mundo. At nga, pagkatapos marinig ni Cha Eun-seong ang pangalan ni Kim Shin-woo, diretso niyang sinabi na adik siya sa saging mula pa noong high school. Sa sandaling ito, sa nabagong alaala, lumitaw din sa isip ni Oh Ha-rin. Nag-isip siya saglit kung si Kim Shin-woo ang namatay noon, dapat ay buhay pa rin si Ji Seo-jun. Ngunit sa contact list niya, wala pa ring pangalan ni Ji Seo-jun. Napansin ni Oh Ha-rin na mayroong isang tao na naglakbay pabalik sa nakaraan upang patayin si Kim Shin-woo habang hindi siya nakatingin. Nagmamadali siyang umuwi dahil nakakalat ang mga litrato ni Oh Ha-rin kung saan-saan. Ang ibang litrato ay buo pa rin. Tanging ang litrato sa kanyang bag ang nawala. Sinubukan ni Oh Ha-rin na alalahanin ang mga taong maaaring kumuha ng litrato, ngunit wala siyang nakuhang pahiwatig. Nagpasya siyang pumunta sa lugar kung saan huli niyang sinunog ang litrato upang kumpirmahin. Pagdating niya sa coffee shop ni Jae Hae-min, binuksan ni Oh Ha-rin ang basurahan sa banyo at nakita niyang malinis na ang lahat ng basura sa loob. Wala siyang nagawa kundi umalis. Ngunit paglabas niya, may nakita si Oh Ha-rin na isa pang basurahan sa isang maliit na eskinita sa tabi ng tindahan. Sa ilalim nito, mayroon pa ring abo ng bagong sinunog na litrato. Pauwi, naghanap si Oh Ha-rin sa internet ng balita tungkol sa pagkamatay ni Ji Seo-jun noon. Natuklasan niya na ang opinyon ng publiko ay sumusuporta sa ideya na pinatay siya, kulang lang ng matibay na ebidensya. Nang gabing iyon, sinunog muli ni Oh Ha-rin ang isa pang litrato upang bumalik sa nakaraan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang oras ay ikalawang araw pagkatapos mamatay ni Kim Shin-woo. Nang lumapit si Ji Seo-jun kay Oh Ha-rin, agad niyang diretsong sinabi sa kanya, hindi si Kim Shin-woo ang salarin. 15 taon matapos siyang imbestigahan ni Oh Ha-rin, may ibang tao ang gumamit ng litrato para bumalik sa nakaraan at patayin si Kim Shin-woo. Dahil 15 taon pagkatapos noon, ibinunyag ng pulisya ang kaso ng pagkamatay ni Ji Seo-jun sa pamamagitan ni Kim Shin-woo. Ang salarin noong 15 taon na ang nakalipas ay natakot na ibunyag ni Kim Shin-woo ang impormasyong makakasama sa kanya. Kaya para sa kanyang kaligtasan, bumalik ang taong iyon sa nakaraan upang alisin ang banta na si Kim Shin-woo. Sigurado si Oh Ha-rin na ang salarin na bumalik sa nakaraan ay naroon pa rin sa kasalukuyang panahon. Ngunit hindi alam ng taong iyon ang mga patakaran ng paglalakbay sa oras at ang sunod-sunod na nakakabinging tunog. Kaya sa pagbalik niyang ito, nagpasya si Oh Ha-rin na masusing obserbahan upang matuklasan ang time traveler. Kapag nalaman na kung sino ang taong iyon, magkakaroon ng sagot ang kasong ito. Mabilis na naunawaan ni Ji Seo-jun ang sinabi ni Oh Ha-rin. Nagpunta silang dalawa sa pintuan ng photo studio para kumpirmahin ang video, ngunit nakita nilang nawawala ang kamera. Tiyak na gawa ito ng salarin. Hindi maiwasang isipin ni Oh Ha-rin si Cha Eun-seong dahil pagkalipas ng 15 taon, siya lang ang pinagsabihan niya tungkol dito. Ngunit sa muling pag-iisip, hindi pa rin makapagkumpirma si Oh Ha-rin ng padalos-dalos. Sa sandaling ito, naalala ni Oh Ha-rin na noong naganap ang krimen, mayroon pang isang bote ng pampatulog sa pinangyarihan. Kaya't hinila niya si Ji Seo-jun at sabay silang naghanap ng walang laman na bote sa lahat ng basurahan. Sa huli, si Oh Ha-rin, natagpuan ang walang laman na bote sa basurahan ng banyo ng mga babae. Nakabalot ang dalawang bote sa isang disposable coffee cup, kasama ang bakas ng abo na natagpuan sa basurahan sa labas ng coffee shop. Pinaghihinalaan ni Oh Ha-rin si Jae Hae-min. Ngunit dahil sa relasyon ni Jae Hae-min at Ji Seo-jun, hindi pa rin masabi ni Oh Ha-rin ang kanyang pagdududa. Kumpara sa pagkabigo ni Oh Ha-rin, mas positibo si Ji Seo-jun na pinasigla siyang bumangon. Hinawakan niya ang kamay ni Oh Ha-rin at malumanay siyang inaliw. Ito ang unang pagkakataon na magkahawak kamay silang lumakad sa kalsada. Lubos itong ikinatuwa ni Ji Seo-jun, ngunit sinabi ni Oh Ha-rin sa kanya na nag-date na sila ng 15 taon sa hinaharap. Sa sandaling ito ng kaligayahan, ang mga salita ng may-ari ng photo studio ay umalinggaw sa isip ni Oh Ha-rin sa isang nakakalito na paraan. Sinabi niya na huwag basta-basta baguhin ang nakaraan dahil magdadala ito ng malas. Habang nag-iisip pa si Oh Ha-rin, biglang nahulog ang karatula sa itaas niya. Dali-daling umikot si Ji Seo-jun upang protektahan siya, ngunit natumba pa rin siya ng karatula at nawalan ng malay. Agad na isinugod si Ji Seo-jun sa ospital. Sa kabutihang palad, wala namang seryosong nangyari. Ang bahagi lamang ng kanyang utak ang naapektuhan na nagdulot kay Ji Seo-jun ng koma. Kung kailan siya magigising, hindi rin sigurado ang doktor. Sa
sandaling ito, tumunog ang telepono ni Ji Seojun. Pagkatapos sagutin ni Oh Harin, nalaman niyang ibinigay na pala ni Ji Seojun sa pulisya ang bote ng pampatulog na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Nais patunayan ni Kim Shin-woo na hindi siya nagpakamatay, ngunit itinuring ng pulisya na masyadong mahina ang ebidensya at hindi nito matutumbasan ang posibilidad ng pagpapakamatay ni Kim Shin-woo. Pagkatapos ng tawag, sinimulan ding suriin ni Oh Harin ang proseso ng pagpaslang ng salarin. Sa kasalukuyang mundo, alam na alam ng salarin ang pag-usad ng investigasyon ni Oh Harin, kaya bumalik siya sa nakaraan upang patayin si Kim Shin-woo, ang taong maaaring maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Dahil kalalabas lang niya sa paglalakbay sa oras, limitado ang kanyang oras, kaya tiyak na bumili ang salarin ng pampatulog sa malapit. Kung may kamera sa paligid ng paaralan sa panahong iyon, makukuha kaya nito ang suspect na bumibili ng pampatulog. Lahat ng tanong ay magkakaroon ng sagot. Sa photo studio, biglang nagring ang telepono ni Yoon Seong pero namatay agad. Nakita niya agad na si Oh Harin ang tumatawag. Pagkatapos, nagring naman ang telepono ni Do Soo-jin. Nakita niyang pagkatapos niyang sabihin ang pangalan, maingat na lumabas si Oh Harin para sagutin ang tawag. Nag-alala si Yoon Seong dahil mukhang may sadyang iniiwasan si Oh Harin sa kanya. Paglabas ni Do Soo-jin, sinabi ni Oh Harin sa kanya na si Ji Seojun ay sugatan at walang malay sa ospital. Kasabay nito, sinabi rin niya kay Do Soo-jin na si Ji Seojun ay nag-order ng kamera na inilagay niya sa labas ng photo studio, ngunit hindi na niya makita. Hiniling ni Oh Harin kay Do Soo-jin na tingnan kung nakita niya ito dati. Bumalik si Do Soo-jin sa photo studio. Nagtanong siya sa kasintahan at kay Yoon Seong kung may nakita sila, ngunit pareho silang walang alam. Maya-maya, iminungkahi ni Do Soo-jin na humingi sila ng tulong sa paghahanap dahil sinabi ni Oh Harin sa kanya na hindi nag-log out si Kim Shin-woo sa kamera at maaaring nakunan nito ang larawan ng salarin. Pagkatapos sabihin ni Oh Harin ito, agad na hinanap ng tatlo ang kamera sa silid. Samantala, palihim na umalis si Yoon Seong. Matapos mapansin na umalis si Yoon Seong, ipinakita rin ng kasintahan ni Do Soo-jin ang kanyang pag-aalangan. Tila may alam siya, ngunit hindi niya masabi. Hinanap ni Yoon Seong ang buong aparador sa silid-aralan na parang nawala ang isang bagay na sinadya niyang itago. Sa sandaling ito, nakita niyang dali-daling umalis ang kasintahan ni Do Soo-jin, kaya sinundan niya ito. Seryosong tinanong ni Yoon Seong kung may hinahanap ba ito, ngunit patuloy na itinanggi ng kasintahan ni Do Soo-jin, bagaman halata ang kaba nito. Walang sinabi si Yoon Seong at diretsong pumasok sa likod na silid. Nahanap ng kasintahan ni Do Soo-jin ang nawawalang kamera. Nasa ospital si Oh Harin, binabantayan si Ji Seojun, at nagpapasalamat siya rito dahil muli nitong pinasan ang kapahamakan para sa kanya. Tahimik na nagpasya si Oh Harin at tutulungan niya si Ji Seojun na makatakas sa kanyang nakatakdang kamatayan. Pumunta si Oh Harin at nagtanong sa lahat ng botika at ospital sa paligid ng paaralan kung mayroong sinumang nakasuot ng uniforme ng estudyante na bumili ng pampatulog. Sinabi rin niyang gusto niyang tingnan ang key footage. Ang ilang tindahan ay hindi pinayagan si Oh Harin na tingnan ito. O sadyang peke lang ang kikis. Buong hapon ay abala si Oh Harin, ngunit wala pa rin siyang nakalap na impormasyon. Sa oras na ito, nagising na rin si Ji Seojun mula sa kanyang koma. Gusto sanang gawin ni Oh Harin ang isang bagay para kay Ji Seojun, kaya nang makita niyang gising na ito, ang kanyang puso ay puno ng saya at kaba. Agad na inalo ni Ji Seojun si Oh Harin na namumula ang mga mata. Dahan-dahan silang lumabas ng ospital. Gusto sana ni Ji Seojun na pag-usapan ang mas magaan na paksa, ngunit gustong-gusto ni Oh Harin na imbestigahan ang salarin. Kaya, inalo lamang ni Ji Seojun si Oh Harin na mag-relax. Kahit na hindi pa nila kayang imbestigahan ang salarin sa ngayon, marami na rin silang nakamit sa paglalakbay sa oras. Sa wakas ay nalaman din ni Oh Harin ang lahat ng ginawa ni Ji Seojun para sa kanya. Nagkaintindihan na rin sila sa kanilang mga nararamdaman at hindi na kailangan pang magdala ng panghihinayang sa hinaharap. Binanggit ni Ji Seojun na dati siyang naglakbay sa oras upang iligtas si Oh Harin at ang naging kapalit nito ay ang pagkaba ng kanyang binti. Bagamat labis siyang nagpapasalamat sa kagustuhan ni Oh Harin na iligtas siya, mas inaalala niya ang kapalit na kakaharapin ni Oh Harin sa hinaharap. Ngunit ngayon, gumaan na rin ang pakiramdam ni Ji Seojun dahil hindi na nag-iisa si Oh Harin. Lagi silang magtutulungan upang iligtas ang isa't isa. Ano man ang maging kapalit, ang isa ay laging tatakbo sa oras ng panganib. Magpoprotektahan silang dalawa sa isa't isa. Tumawag si Yoon Seong kay Oh Harin. Nahanap na nila ang kamera. Nalaman nilang ang kasintahan ni Do Soo-jin sa isang pagkakataon na pumasok at lumabas sa photo studio ay nakita ang nakatagong kamera sa ibabaw ng aparador. Dahil sa nilalaman ng kamera, pilit niya itong itinago. Agad na binuksan ni Oh Harin ang kamera at nakita nilang ang taong pumasok sa photo studio pagkatapos ni Kim Shin-woo ay isang estudyanteng babae na ang buhok at damit ay eksaktong katulad ni Do Soo-jin. Kinugkob ng lahat si Do Soo-jin at ipinapanood ang video. Lubos na naguluhan si Do Soo-jin. Patuloy niyang itinanggi na siya ang nasa video, ngunit ang jacket at hair clip ng estudyanteng babae sa video ay labis na pamilyar sa mga kaibigan ni Do Soo-jin dahil iyon nga ang mga bagay na dating ginamit ni Do Soo-jin. Tinanong ni na Ji Seojun at Yoon Seong si Do Soo-jin, bawat isa ay may tanong at binanggit pa nilang kahapon. Sa tanghalian, lumabas si Do Soo-jin sa loob ng kaduda-dudang taga ng panahon. Nang makitang nautal si Do Soo-jin dahil sa panggigipit, hindi na nakapagpigil ang kanyang kasintahan at biglang tumayo, malakas na sinisigawan ang mga kaklase na magkaroon ng paggalang. Kung sinabi ni Do Soo-jin na hindi siya iyon, bakit hindi
sila maniwala. Sa puntong ito, sumagot si Yoon Seong at diretsahang sinabi na hindi ba tinitingnan din ng kasintahan ni Do Soo-jin ang huli bilang suspect, kaya't itinago niya ang kamera. Dahil sa nakitang nagtatalo ang dalawa para sa kanya, labis na nadismaya si Do Soo-jin sa lahat. Sinabi niyang maaari silang tumawag ng pulis o gawin ang anumang gusto nila dahil tiyak na hindi siya ang nasa video. Pagkatapos nito, umiiyak siyang umalis sa photo studio. Ang 5 tao ay nakatayo lamang sa bakura ng paaralan, nakatingin sa likod ni Do Soo-jin. Hindi rin maintindihan ni Oh Ha-rin kung bakit si Do Soo-jin ang sumalakay kay Kim Shin-woo. Sa sandaling ito, hinarangan sila ng 2 pulis. Walang sinabi ang mga pulis at direkta nilang dinala si Do Soo-jin sa istasyon ng pulis. Sa malapit, si Jae Hae-min na nagtatago sa dilim ay nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti. Ipinakita ng pulis ang video mula sa kamera, kasama ang mga larawan ng jacket at hair clip na suot ni Do Soo-jin. Lahat ng ebidensya ay nakaturo. Ang taong sumunod kay Kim Shin-woo sa photo studio ay si Do Soo-jin. Kahit anong paliwanag ang gawin ni Do Soo-jin, hindi niya maipaliwanag. Naipon lang sa kanya ang sama ng loob at paulit-ulit na sinasabing hindi siya iyon. Sa sandaling ito, nagtanong ang pulis ng huling tanong. Sa mahiwagang oras ng tanghali kahapon, umalis si Do Soo-jin sa paaralan. Saan nga ba siya pumunta? Sa puntong ito, hindi na nagtago pa si Do Soo-jin. Nalaman na ang dahilan kung bakit ayaw niyang magsalita noon ay dahil madalas siyang constipated kamakailan. Kaya, sa tanghali, umuwi siya para mag-ker. Ang pangunahing dahilan ay mas madaling umihi sa pamilyar na kapaligiran. Dahil sa pagkababae, ayaw magsalita ni Do Soo-jin noon. Ang tanging ebidensya ngayon, ito ay nasa daan pa uwi si Do Soo-jin dahil sa matinding pananakit ng tiyan, sumakay siya sa sasakyan ng isang delivery driver. Nang malaman ng mga kaklase ang impormasyong ito, nagsimula silang maghanap ng delivery driver na iyon upang patunayan ang kawalang sala ni Do Soo-jin. Kinagabihan, tila may naisip si Oh Ha-rin. Tinawagan niya ang kasintahan ni Do Soo-jin at tinanong kung kailan nito nakita ang kamera. Sinabi ng kasintahan ni Do Soo-jin na nang pumasok siya sa photo studio, bigla siyang nakarinig ng tunog, kaya napansin niya ang aparador at natuklasan niya ang kamera sa itaas. Kasabay nito, nakita rin niya ang relo ni Yoon Seong sa locker. Kakababa lang ni Oh Ha-rin ng telepono nang hingal na dumating si Ji Seo-jun. Sinabi niyang nahanap na nila ang delivery driver. Nang gustong samahan ni Ji Seo-jun si Oh Ha-rin sa istasyon ng pulis, sinabi ni Oh Ha-rin na gusto niyang pumunta sa paaralan para kumpirmahin ang isang bagay na mayroong relo ni Yoon Seong sa aparador. Ayon sa hula ni Oh Ha-rin, dapat ay alam ng salarin ang tungkol sa kamera. Matapos sunugin ang larawan upang maglakbay sa oras, una, sinamantala ng taong iyon ang pagka-uwi ni Do Soo-jin dahil sa pananakit ng tiyan. Palihim na kinuha ang kanyang mga gamit upang magpanggap at sabay na ninakaw ang relo ni Yoon Seong. Pagkatapos, nagplano sila na akitin si Kim Shin-woo sa photo studio. Pagkatapos sunugin si Kim Shin-woo, kinuha ng taong iyon ang kamera upang burahin ang lahat ng eksena na kasama sila. Pagkatapos magawa ang lahat, ibinalik ng taong iyon ang lahat sa dati nitong lugar. Kasabay nito, inilagay niya ang relo ni Yoon Seong sa locker. Umaasa na sa ganitong paraan ay matutuklasan niya ang kamera. Ngunit isang nakakabinging tunog ang nagpabalik sa salarin sa hinaharap. Samantala, ang salarin ng nakaraan, matapos matuklasan ang paglitaw ni Do Soo-jin sa video, ay nagpasya na tawagan ang pulis, kaya nilikha ang kasalukuyang sitwasyon. Kinuha ni Oh Ha-rin na sa proseso ng paglalakbay sa oras ng salarin para gawin ang krimen, tiyak na may iniwan itong butas. Sinimulan niyang kalagkarin si Ji Seo-jun sa pinangyarihan upang imbestigahan. Sa huli, natuklasan nila ang isang tagumpay, ang bintana sa gilid ng pasilyo. Marahil, masasalamin nito ang totoong mukha ng salarin. Pagkatapos sabihin ito, muling ikinonekta ng dalawa ang video sa kamera, pagkatapos ay pinalaki ang salamin ng isa sa mga bintana. Nakita nila ng malinaw ang mukha ni Jae Hae-min na nakaukit sa salamin. Agad na natigilan si Ji Seo-jun at lubos ding nagulat si Oh Ha-rin. Pareho silang namula ang mata ng hindi sinasadya. Hindi inasahan ni Ji Seo-jun na ang ate na pinakamamahal niya ay ang sumakit sa kanya. Hindi rin makapaniwala si Oh Ha-rin na ang kaibigan na pinagkakatiwalaan niya sa hinaharap ay siya mismo ang nanakit kay Ji Seo-jun. Gustong tumalikod ni Ji Seo-jun, ngunit napagtanto niyang ang napakalaking dagok na ito ay nagpatumba sa kanya. Naupo siya sa lupa, patuloy na umiiyak. Ang katotohanan ito ay mas masakit para kay Ji Seo-jun kaysa sa anumang nakakatakot na bangungot. Niyakap niya si Oh Ha-rin at umiyak ng walang imik. Napakabilis, isang police car ang huminto sa harap ng bahay ni Ji Seo-jun. Dinala ng pulis si Jae Hae-min sa istasyon sa kasong pananakit kay Kim Shin-woo. Matapos maaresto si Jae Hae-min, unti-unting lumabas ang kanyang nakaraan. Nalaman na matapos mawala ang kanyang mga magulang noon, kinuha siya ng isang gang ng mga magnanakaw at pinalaki bilang isang magnanakaw. Ang lahat ng miyembro ng gang ay mga inabandonang bata. Sa isang kapaligiran kung saan ang malakas ang nakakalamang, unti-unting nabuo ni Jae Hae-min ang isang tuso at mapanganib na personalidad. Nang maging matanda na siya, sa isang pagkakataon na nagnakaw si Jae Hae-min, hindi sinasadyang nakita niya ang flyer na nakapaskil ng kanyang
kanyang mga magulang, at ang larawan ng bata sa flyer ay siya noong bata pa siya. Bumalik si Jae Haemin sa bahay ayon sa impormasyon, ngunit nakita niyang mayroon na ngayong batang lalaki sa bahay si Ji Seojun na inampon ng kanyang mga magulang. Nang makita niyang mahal ng kanyang mga magulang si Ji Seojun na parang tunay na anak at naghanda pa sila ng sopas na gulay dagat at birthday cake para ipagdiwang ang kaarawan ni Ji Seojun. Ang tagpong ito ay nagpasimula ng inggit at puot kay Ji Seojun para kay Jae Haemin na hindi pa nakaranas ng init ng pamilya. Sa kabilang banda, nang magising si Oh Ha-rin, nakita niyang nakabalik na siya sa kasalukuyan. Naisip niyang dahil nahuli na si Jae Haemin, buhay pa rin dapat si Ji Seojun. Sa sandaling ito, tumawag si Yoon Seong para sabihin kay Oh Ha-rin na bilisan ang pagdating sa tagpuan dahil lasing na lasing si Ji Seojun. Nang marinig na buhay pa si Ji Seojun, labis na natuwa si Oh Ha-rin at agad siyang tumakbo sa tagpuan. Pagdating niya, nakita niyang kumpleto na ang lahat ng kaklase. Agad na nakaramdam ng pagkaawa si Oh Ha-rin kay Do Soo-jin. Muli siyang humingi ng paumanhin kay Do Soo-jin dahil hindi niya ito pinaniwalaan noong grade 11. Ngunit matagal nang pinatawad siya ni Do Soo-jin. Sa puntong ito, dumating si Ji Seojun. Hindi siya mukhang lasing tulad ng sinabi ni Yoon Seong. Ipinaliwanag ni Yoon Seong na sa ganitong paraan lamang sasama si Oh Ha-rin sa party. Nang matapos ang party, magkahawak kamay na umuwi si Oh Ha-rin at Ji Seojun. Iminungkahi ni Oh Ha-rin na mag-outing sila sa weekend. Ngunit sinabi ni Ji Seojun na hindi siya libre ngayong weekend dahil kakababa lang ni Jae Haemin sa korte noong nakaraang linggo at kailangan nilang umuwi ngayong linggo para maghapunan ng magkasama. Nang marinig ang pangalan ni Jae Haemin, naramdaman ni Oh Ha-rin ang kilabot sa kanyang gulugod. Naalala niya kung paano umiyak ng matindi si Ji Seojun nang malaman niyang gustong saktan siya ni Jae Haemin. Maingat niyang tinanong kung mayroon bang psychological trauma si Ji Seojun. Sumagot si Ji Seojun na para sa bawat miyembro ng kanyang pamilya, si Jae Haemin ay isang madilim na nakaraan na kailangan nilang lagpasan. Ngunit ang tanging pagpipilian nila ay harapin ito at patawarin siya. Nang marinig ito, niyakap ni Oh Ha-rin si Ji Seojun. Kinabukasan, pagkatapos umalis ni Ji Seojun para magtrabaho, pumunta rin si Oh Ha-rin sa sentro ng tulong para magtrabaho. Ngayong araw, may ilang bagong voluntaryo na darating sa sentro. Habang hawak ni Oh Ha-rin ang listahan at tinitingnan ang bawat isa, biglang lumitaw si Jae Haemin sa harap niya na labis na ikinagulat ni Oh Ha-rin. Masiglang binati ni Jae Haemin si Oh Ha-rin. Sinabi niyang sa loob ng 15 araw na pagkakakulong, patuloy niyang pinagnilayan ang kanyang mga pagkakamali at gustong magsimula ng bagong buhay, kaya't siya mismo ang nagboluntaryo rito. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Oh Ha-rin ang kanyang sinabi. Patuloy siyang nag-iingat kay Jae Haemin hanggang matapos ang trabaho. Sinundan ni Oh Ha-rin si Jae Haemin at hiniling ang kanyang contact details. Ngunit kakalabas lang ni Jae Haemin sa korte at wala pa siyang bagong telepono, kaya ibinigay niya ang numero ng telepono ng kanyang ina. Kasabay nito, humingi rin siya ng numero ni Oh Ha-rin. Kinagabihan, ikinuwento ni Oh Ha-rin kay Do Soo-jin ang tungkol kay Jae Haemin na nagboboluntaryo sa sentro ng tulong. Pareho silang nakaramdam ng pagtataka sa kilos ni Jae Haemin, lalo na si Do Soo-jin na may sama pa rin ng loob dahil sa paninisi ni Jae Haemin sa kanya noon. Pinayuhan niya si Oh Ha-rin na huwag masyadong maging malapit dito. Pagkatapos ng tawag, nakatanggap si Oh Ha-rin ng hindi kilalang numero. Ang kabilang linya ay nagsabing nabangga si Ji Seojun at nasa ospital at kritikal ang kanyang kalagayan. Nag-alala si Oh Ha-rin at agad na tumakbo palabas ng bahay. Ngunit habang tumatawag siya ng taxi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ji Seojun. Sa oras na ito, ligtas at maayos siya. Inalo ni Ji Seojun si Oh Ha-rin na marahil scam call lang iyon, at pinayuhan siyang umuwi na at magpahinga. Ngunit pagbalik ni Oh Ha-rin sa bahay, bigla siyang inatake ni Jae Haemin na nakatago sa dilim. Nalaman na sinamantala ni Jae Haemin na nakalimutan ni Oh Ha-rin na isara ang pinto nang umalis siya sa bahay, kaya palihim siyang pumasok. Nahimatay si Oh Ha-rin at bumagsak sa lupa. Sinimulan ni Jae Haemin na maghanap sa loob ng aparador, naghahanap ng mga larawan na maaaring maglakbay sa oras. Sa huli, natagpuan niya ang natitirang mga larawan sa kahon ng aparador. Nagpumigla si Oh Ha-rin at tumayo para pigilan siya, ngunit hindi niya pa rin nagawang talunin si Jae Haemin. Wala siyang magawa kundi panoorin itong sunugin ang larawan. Sa pagkakataong ito, parehong bumalik sa nakaraan sina Jae Haemin at Oh Ha-rin dahil magkalapit sila sa larawan. Ang oras ay pagkatapos madakip si Jae Haemin. Pagkagising ni Oh Ha-rin, agad niyang hinanap si Ji Seojun. Sa oras na ito, sinabi ni Yoon Seong sa kanya na nagpaalam si Ji Seojun kaninang umaga para pumunta sa ospital. Dahil lang malaman ng ina ni Ji Seojun ang balita tungkol kay Jae Haemin na nakit ng tao, hindi niya kinaya ang pagkabigla at nawala ng malay. Kaya pumunta si Ji Seojun sa ospital para bisitahin ang kanyang ina. Dali-daling tinawagan ni Oh Ha-rin si Ji Seojun at sinabi sa kanya ang tungkol kay Jae Haemin na umakyat sa korte, at pagkalipas ng 15 araw ay sinunog ang larawan para makabalik muli sa nakaraan. Nagulantang sandali si Ji Seojun, pagkatapos ay nagsalita. Nasa istasyon na si Jae Haemin, kaya malamang na hindi siya magdulot ng anumang panganib. Ngunit sinabi ni Oh Ha-rin sa kanya na hindi pa rin nahahanap ng pulis ang mahalagang ebidensya, kaya hindi nila kayang hawakan si Jae Haemin ng matagal, at ang mahalagang ebidensya na iyon ay ang carving knife na ginamit niya para saktan si Kim Shin-woo. Tiyak na hahanap ng pagkakataon si Jae Haemin na makatakas para itago ang ebidensya. Kung
hindi mahanap ng pulis ang armas ng krimen, mapipilitan silang alisin ang hinala kay Jae Hae-min. Kapag malaya na si Jae Hae-min, mahirap garantiyahan na hindi na niya sasaktan pa si Ji Seo-jun. Pinatunayan ng katotohanan na hindi walang basehan ang pag-aalala ni Oh Ha-rin. Si Jae Hae-min ay dating na-interrogate ng isang beses, kaya lubos niyang naunawaan ang mga taktika ng pulis. Itinuro niya na hindi pa rin nila nahahanap ang mahalagang ebidensya. Pagkatapos ay humiling siyang pumunta sa banyo. Kasabay nito, ginamit niya ang pagkakataong ito para makatakas sa pulis. Sa oras na ito, parehong hinahanap ni Oh Ha-rin, Ji Seo-jun at Jae Hae-min ang armas ng krimen. Naisip ni Oh Ha-rin na ang lahat ng kagamitan sa art room ay kinokolekta ng guro, kaya pinuntahan nila ni Ji Seo-jun ang guro, humihiling na hiramin ang iba pang gamit. Ngunit sinabi sa kanila ng guro na lahat ng carving knives ay nahiram na ngayong araw. Napilitan sina Oh Ha-rin at Ji Seo-jun na maghiwalay at hanapin ang mga estudyanteng ng hiram upang tingnan ang bawat kutsilyo sa kanilang mga kamay. Sa oras na ito, si Jae Hae-min ay sumakay ng bus pabalik sa paaralan. Dumiretso siya sa kanyang locker at kinuha ang natitirang anesthetic. Pagkatapos, ginamit muli ni Jae Hae-min ang lumang taktika. Hiniling niya sa isang klase na maghatid ng mensahe kay Ji Seo-jun na nagsasabing naghihintay si Oh Ha-rin sa kanya sa rooftop. Dali-daling tinawagan ni Ji Seo-jun si Oh Ha-rin para kumpirmahin, ngunit walang sumasagot. Maaari lamang tumakbo si Ji Seo-jun papunta sa rooftop at pagtulak niya ng pinto ay nakita niya si Jae Hae-min na nagtatago sa likod ng pinto at isinaksak nito ang anesthesia syringe sa liig ni Ji Seo-jun. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono ni Ji Seo-jun at nagpadala ng mensahe kay Oh Ha-rin upang linlangin si Oh Ha-rin na pumunta sa rooftop. Sa oras na ito, nahanap na ni Oh Ha-rin ang kutsilyong may dugo mula sa isang kaklase at balak niyang iulat ito kay Ji Seo-jun nang makatanggap siya ng mensahe na nagpapatawag sa kanya sa rooftop. Nagmamadaling tumakbo si Oh Ha-rin, ngunit nang tawagan niya ang numero ni Ji Seo-jun, walang sumasagot. Unti-unting lumitaw ang kakaibang pakiramdam at nang itulak ni Oh Ha-rin ang pinto ng rooftop, nakita niya nga si Ji Seo-jun na walang malay sa sahig, habang si Jae Hae-min ay maihawak na art knife at idinidikit ito sa liig ni Ji Seo-jun. Ginagamit ni Jae Hae-min ang buhay ni Ji Seo-jun upang ipagpalit sa kutsilyong iyon. Ngunit nang sipain ni Oh Ha-rin ang kutsilyo sa paanan ni Jae Hae-min, bigla itong nagbago ng isip. Sinabi ni Jae Hae-min na hindi niya kailanman naisip na patawarin si Ji Seo-jun. Nang makita ito, naalaala ni Oh Ha-rin ang eksena kung saan niya natagpuan ang bangkay ni Ji Seo-jun noon. Labis siyang nag-alala na napaiyak siya. Nagmakaawa si Oh Ha-rin kay Jae Hae-min na patawarin si Ji Seo-jun. Sumigaw siya na inosente si Ji Seo-jun. Ang mga salitang ito ay muling nagbukas ng sugat sa puso ni Jae Hae-min. Nagalit siya na parehong mahal ng kanyang mga magulang at ni Oh Ha-rin si Ji Seo-jun, habang siya ay inilibing ng mga nag-iisip na siya ay isang tagapalit na kinailangan niyang maranasan ang isang mahirap na pagkabata at lumaki sa kalungkutan. At ang kapalit para kay Jae Hae-min, tulad ni Ji Seo-jun, ay inagaw ang kanyang posisyon at masayang tinamasa ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Si Ji Seo-jun ang pinakamakasalanan. Nang makita ang pagkabaliw ni Jae Hae-min, biglang lumamig si Oh Ha-rin at nagsabing, ang awa mo. Sumigaw si Oh Ha-rin kay Jae Hae-min, hindi kapalit ni Ji Seo-jun si Jae Hae-min, dalawa kayong magkaibang individual. Si Jae Hae-min ay si Jae Hae-min at si Ji Seo-jun ay si Ji Seo-jun. Pagkatapos sabihin iyon, buong tapang na lumapit si Oh Ha-rin kay Ji Seo-jun. Sa sandaling iyon, gumalaw ang mga daliri ni Ji Seo-jun at unti-unti siyang nagkamalay. Nakita ni Jae Hae-min na papalapit si Oh Ha-rin sa kanya at sumigaw na huminto. Ngunit hindi pinansin ni Oh Ha-rin ang babala nito. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang kaluluwa ni Jae Hae-min ay napakabaluktot at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kalungkutan kay Ji Seo-jun. Dahil ayaw niyang maging masaya si Ji Seo-jun, pinatay niya ito. Ang mga salitang ito ay patuloy na pumupukaw kay Jae Hae-min. Sumigaw siya ng malakas at nais niyang saksakin si Ji Seo-jun. Sa sandaling ito, nagising si Ji Seo-jun at itinulak si Jae Hae-min ng malakas. Hindi inaasahan na pagkatapos mahulog sa isang tabi, pinulot nito ang kutsilyo at muling sumugod patungo kay Ji Seo-jun. Sa ilalim ng matinding sitwasyon, mahigpit ng yakap ni Oh Ha-rin si Jae Hae-min. Ang malakas na puwersa ay nagdulot ng pagbagsak ng dalawa mula sa gusali. Sa sandali ng pagbagsak, naalala ni Oh Ha-rin ang unang beses na bumalik siya sa nakaraan. Hanggang ngayon, kasama ang lahat ng matatamis na alaala niya kay Ji Seo-jun. Minsan, sila ay magkasama sa paaralan. Isang malinis na pag-ibig sa pagkabata na lumaki. Minsan, pagkaraan ng 15 taon, ito ay isang pagmamahalan na sumusuporta sa isa't isa. Ngumiti si Oh Ha-rin. Hindi kailanman pinagsisihan ni Oh Ha-rin ang desisyon na bumalik sa nakaraan upang iligtas si Ji Seo-jun. Sa huli, sinubukan niyang palitan ang magagandang alaala sa loob ng 15 taon. Nasiyahan na si Oh Ha-rin na maranasan ang lahat ng ito. Isang napakalakas na tunog ng pagbagsak sa lupa ang umalingaw-ngaw. Namatay si Oh Ha-rin kasama si Jae Hae-min upang iligtas si Ji Seo-jun. Iniwan si Ji Seo-jun na mag-isa sa rooftop na umiiyak ng malakas. Nang dumating ang ambulansya upang dalhin ang dalawang nahulog sa ospital, namatay si Oh Ha-rin sa pinangyarihan. Si Jae Hae-min naman ay naging isang taong gulay. Ang upuan ni Oh Ha-rin sa klase ay nanatiling bakante magpakailanman. Naglagay ang kanyang mga kaklase ng puting bulaklak sa kanyang lamesa bilang pag-alaala sa kanya. Buong araw umiiyak si Do Soo-jin. Naaalala ang mga
alaala kasama si Oh-harin, si Cha Eun-seong ay nakatingin lamang sa litrato ni Oh-harin, namumula ang mga mata sa panghihinayang dahil hindi pa niya nasasabi ang kanyang nararamdaman sa kanya. Pumunta si Ji Seo-jun sa ospital at narinig ang kanyang ina na sumisigaw sa pulisya. Sinisisi niya ang mga ito dahil sa hindi mahigpit na pagbabantay kay Jae Hae-min habang ito ay nakakulong, kaya humantong sa trahedyang ito. Ang mga pulis ay umalis lamang sa silid ng pasyente. Nanghihinayang na sana ay nasild na nila ang bintana ng banyo kanina pa. Nais ni Ji Seo-jun na pumasok sa silid ng pasyente. Ngunit nang marinig niya ang iyak ng kanyang ina, huminto siya sa pagbukas ng pinto. Naramdaman ni Ji Seo-jun na ang sitwasyon ay naging magulo na kahit na nakaligtas siya. Ngunit kinain ni Oh-harin ang lahat ng saging at naging gulay rin si Jae Hae-min. Bawat isa na nasangkot sa kasong ito ay hindi nakakita ng kaligayahan. Nagsimulang mag-isip si Ji Seo-jun kung aling bahagi ng kadena ang nagkamali. Naalala niya ang unang pagkakataon na nalaman niya ang tungkol sa pagbabalik ni Oh-harin sa nakaraan upang iligtas siya. Mahigpit niyang sinabi na dapat niyang baguhin ang kapalaran ni Ji Seo-jun. Noong panahong iyon, talagang nag-alinlangan si Ji Seo-jun. Bagaman alam niya ang batas ng paglalakbay sa oras at alam na ang bawat paggawa nito ay may malubhang kapalit, gusto pa rin niyang makakuha ng kaunting pagmamalasakit, pagmamahal, at pagsasama ni Oh-harin. Nabulag nito ang katinuan ni Ji Seo-jun. Ang kasakiman na ito sa huli ay nagresulta sa isang trahedya, ngunit hindi niya maaaring hayaan na manatili na lamang ang kapalaran. Hindi dapat nawala si Oh-harin. Kung maibabalik lamang ang lahat sa simula, mabubuhay si Oh-harin. Habang nag-iisip, tumakbo si Ji Seo-jun pauwi. Sinunog niya ang litrato na dating ginamit niya sa paglalakbay sa oras, ngunit nang masunog ang litrato, wala pa ring epekto. Matapos mabigo sa pagbabalik sa nakaraan, dumating ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at kawalan ng pag-asa kay Ji Seo-jun. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin upang mabago ang kapalaran. Matapos mamatay si Oh-harin, saan man siya magpunta, naalala niya ang mga alaala noong buhay pa si Oh-harin. Mas lalo nitong pinasakit ang puso ni Ji Seo-jun. Pumunta siya sa studio ng larawan. Puno ang maliit na silid ng anino ni Oh-harin. Dito, tinuruan siya ni Ji Seo-jun kung paano kumuha ng litrato, kung paano maglagay ng pelikula. Naalala niya ang nangyari sa utak ni Ji Seo-jun. Minsan niyang tinuruan si Oh-harin na kung puno na ang film roll, maaari pa rin siyang kumuha ng isa pang larawan. Siya mismo, pagkatapos niyang sabihin iyon, ay personal na nagpakita sa kanyang kamera. Agad niyang nahanap ang kamera at inilabas ang huling larawan. Nang makita niya ang petsa na lumabas sa larawan, sinunog muli ito ni Ji Seo-jun. Ang oras ay bumalik sa araw na natanggap niya ang tawag sa telepono mula sa pulisya na nagsasabing si Jae Hae-min ay kakatakas lamang mula sa istasyon. Agad na tinawagan ni Ji Seo-jun si Oh-harin. Sabihin mong umalis siya sa paaralan sa pangunahing pinto at huwag magpakita kay Jae Hae-min. Nangako si Ji Seo-jun na siya ang bahalang humanap ng sandata. Pagkatapos magtanong sa maraming lugar, natuklasan ni Ji Seo-jun sa wakas ang kutsilyo na may dugo mula sa isang babaeng estudyante. Tumakbo rin si Jae Hae-min pabalik sa paaralan. Nang dumating siya sa locker, nakita niya ang isang sticky note na nakadikit doon na nagsasabing pumunta siya sa art room. Pumunta si Jae Hae-min sa pinagkasunduan at nakita niyang si Ji Seo-jun pala ang naghihintay sa kanya. Sa oras na ito, ayaw na niyang magpanggap na mabuting nakatatandang kapatid. Kinuha ni Jae Hae-min ang pampatulog at pinilit si Ji Seo-jun na ibigay ang kutsilyo. Pinayuhan siya ni Ji Seo-jun na itigil ang pagdala ng mga tao at sumuko, at sinabi rin niya na siya mismo. Ipinadama rin niya ang pagbabalik sa nakaraan sa pamamagitan ng pagsunog ng litrato. Dahil nakita niya ang resulta ng pagiging gulay ni Jae Hae-min, pinayuhan niya itong huminto. Sinabi ni Ji Seo-jun na ang kanyang ina ay nakatayo sa tabi ng higaan ng pasyente nito at umiiyak ng napakasakit. Sa kalooban ni Jae Hae-min, galit din siya sa kanyang ina. Ang kanyang ina ang salarin na nagdulot sa kanya ng madilim na pagkabata. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Ji Seo-jun kay Jae Hae-min na hindi totoo ang katotohanan. Mahal pa rin siya ng kanyang ina, ngunit ayaw marinig ni Jae Hae-min ang mga salitang ito. Sumigaw siya at tumawa ng baliw. Alam ni Jae Hae-min na hindi na siya makakabalik, kaya baliw siyang sumugod kay Ji Seo-jun. Nagsuntukan ang dalawa sa gitna ng pagtatalo. Nakita ni na Ji Seo-jun at Jae Hae-min ang pagbagsak ng kutsilyo sa tabi ni Ji Seo-jun. Naagaw ito ni Ji Seo-jun bago niya itinulak si Jae Hae-min sa lupa. Agad pagkatapos, may lumabas na dugo at tumalsik sa mukha ni Ji Seo-jun. Nasugatan siya sa tiyan kaya isinugod siya sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi namatay si Ji Seo-jun kundi nahimatay lamang. Sa panahon ng kanyang pagkawala ng malay, napanaginipan niya na matapos siyang ampunin ng kanyang mga magulang at dalhin sa bagong kapaligiran, ang unang kaibigan na nakilala niya ay si Oh-harin. Samantala, binantayan ni Oh-harin ang kama ni Ji Seo-jun buong gabi. Nang dumating ang pulis upang hanapin siya, iginiit ni Jae Hae-min na makaharap si Oh-harin bago siya umamin ng kasalanan. Kaya, sa ilalim ng proteksyon ng pulisya, dumating si Oh-harin sa interrogation room. Umupo si Oh-harin at Jae Hae-min sa tapat ng isa't isa. Si Jae Hae-min ay nasa parehong baliw na anyo tulad ng dati. Tumawa siya at tinanong kung buhay pa ba si Ji Seo-jun o patay na. Direktang sinabi ni Oh-harin na baliw siya. Pagkatapos, inilahad ni Jae Hae-min ang sitwasyon sa art room. Noon, nakuha na ni Ji Seo-jun ang kutsilyo. Idiniin niya si Jae Hae-min sa sahig at itinaas ang mainit na bagay. Sapat ang pagkakataon ni Ji Seo-jun na saksakin si Jae Hae-min, ngunit hindi niya ginawa. Sa pag-aalinlangan, kinuha ni Jae Hae-min ang kutsilyo na dala niya mula sa kanyang bulsa at mabilis na sinaksak si Ji Seo-jun. Nais
nais pa niyang magdagdag ng puwersa nang biglang marinig ang tunog ng sasakyan ng pulis sa labas. Nagmamadaling umalis si Jae Hae-min sa pinangyarihan, ngunit nahuli pa rin siya ng pulisya. Sa pagkakataong ito, inanap niya si Oh Ha-rin upang sabihin sa kanya, hindi siya susuko kay Oh Ha-rin. Mananatili siyang tulad ng dati, pupunta kay Oh Ha-rin. Pagkatapos ng paglilitis, patuloy siyang lalaban kay Oh Ha-rin. Ito ang mag-aalala kay Ji Seo-jun, hanggat hindi namamatay si Jae Hae-min, habang buhay siyang didikit kina Ji Seo-jun at Oh Ha-rin. Matapos marinig ang sinabi ni Jae Hae-min, matapang ding tumayo si Oh Ha-rin at sinabing papabayaran din niya kay Jae Hae-min ang karapat-dapat na kapalit para sa pagbabalik sa nakaraan. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Oh Ha-rin sa interrogation room. Sa sandaling iyon, tumawag ang ina ni Ji Seo-jun. Nang marinig ang pag-iyak sa telepono, natakot si Oh Ha-rin na baka may nangyari na naman kay Ji Seo-jun. Hindi niya pinansin ang sinasabi ng ina ni Ji Seo-jun at agad siyang tumakbo pabalik sa ospital. Kalaunan, inilipat si Jae Hae-min sa isang mental institution. Habang ginagabayan patungo sa sasakyan ng pulis, umaasa pa rin si Jae Hae-min na makakatakas. Itinulak niya ang pulis at tumakbo ng mabilis palabas ng kalsada. Sa sandaling iyon, isang sasakyan na hindi nakahinto sa oras ang bumangga sa kanya. Bumagsak si Jae Hae-min sa isang pula at duguan na lusak at sa huli ay hindi na humihinga. Nang dumating si Oh Ha-rin sa silid ng pasyente, nakita niya si Ji Seo-jun na gising na. Nagkatinginan sila at mumiti. Sa oras na ito, hindi na naririnig ni Oh Ha-rin ang nakakabinging ingay. Ang kanyang oras ay huminto rin sa kanyang mga taon sa high school. Pagkatapos lumabas ni Ji Seo-jun sa ospital, lalong lumalim ang pagmamahalan nila ni Oh Ha-rin. Pinayuhan siya ni Do So-jin at ng kanyang mga kaibigan na bilisan ang pag-amin ng kanyang damdamin, ngunit mumiti lang si Oh Ha-rin at sinabing nakaayos na ang lahat. Sa sandaling ito, lumapit din si Chae Yoon-seong kay Oh Ha-rin. Sinusubukan niyang umamin kay Oh Ha-rin ngunit nag-alinlangan. Nang sa wakas ay nagpasya siyang magsalita, lumapit naman si Ji Seo-jun. Binati niya si Oh Ha-rin mula sa malayo. Nang makita ang masayang hitsura ng dalawa, nagpasya si Chae Yoon-seong na itago na lang ang kanyang damdamin. Bago umalis, tinanong ni Chae Yoon-seong si Oh Ha-rin kung narinig niya ang pag-usap nila ni Ji Seo-jun. Talaga bang bumalik si Oh Ha-rin mula sa hinaharap? Tumango si Oh Ha-rin nang marinig ito. Nagtanong pa si Chae Yoon-seong, kaya sa mundong iyon, matalik pa rin silang magkaibigan. Masayang umiti si Oh Ha-rin. Sinabi niya kay Chae Yoon-seong, ikaw ang kanyang matalik na kaibigan. Matapos marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Chae Yoon-seong. Sinabi niya kay Oh Ha-rin, dapat ka nang umamin kay Ji Seo-jun ngayon. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na magsisi. Lumapit si Ji Seo-jun kay Oh Ha-rin. Sa oras na ito, hindi na nahihiya si Oh Ha-rin tulad noong dalagita pa at direkta niyang tinanong si Ji Seo-jun kung gusto nitong makipag-date sa kanya. Ang pagiging prangka na ito ay siya namang nagpakahiya kay Ji Seo-jun. Sa huli, sa ilalim ng pagpupumilit ni Oh Ha-rin, umayag si Ji Seo-jun. Maligaya silang nagyakapan. Sa mga susunod na araw, nagsimulang muli ang buhay ni Oh Ha-rin. Nawalan siya ng Ji Seo-jun sa loob ng 15 taon. Mula ngayon, mapupuno na ang blankong espasyo ng alaala. Hindi ito bigla ang lumitaw na kakaibang alaala, kundi mga totoong alaala na personal niyang naranasan. Magkasama nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa sa buong high school at nagtapos ng kolehiyo ng magkasama. Magkasama silang pumasok sa lipunan ng paggawa. Nagkaroon sina Oh Ha-rin at Ji Seo-jun ng mas maraming mahalagang alaala. Lumipas ang panahon at muling lumipas ang 15 taon. Sa daloy ng panahong ito, nagpasya si Ji Seo-jun na ituloy ang kanyang interes na maging isang litratista. Sa huli, ang kanyang buhay ay malapit na naugnay sa pagkuha ng litrato. Ang kanyang buhay at pag-ibig ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon salamat sa mga litrato. Sa ilalim ng nagliliwanag na sikat ng araw, magkahawak kamay sina Ji Seo-jun at Oh Ha-rin. Ang singsing sa kanilang palasingsingan ay kumikinang. Sa pagkakataong ito, ang kaligayahan ng dalawa ay maaaring magpatuloy. Hinalikan ni Ji Seo-jun si Oh Ha-rin. Nagkatinginan sila at mumiti. Pagkatapos, muling binanggit ni Oh Ha-rin ang nangyari noong nakaraang taon, matapos saktan ni Jae Hae-min si Ji Seo-jun. Mabilis na dumating ang pulisya, kaya nahuli nila si Jae Hae-min at naisugod si Ji Seo-jun sa ospital. Ang dahilan ay noong panahong iyon, sinunod ni Oh Ha-rin ang payo ni Ji Seo-jun na umalis sa paaralan. Nakita niya ang isang maliit na aso na muntik ng masagasaan ng sasakyan. Isinantabi ni Oh Ha-rin ang panganib upang iligtas ito. Sa nakaraang daloy ng panahon, ang maliit na aso ang naging sanhi ng aksidente at traffic jam na naging dahilan upang hindi makarating ang pulisya sa oras. Dahil dito, nakatakas si Jae Hae-min, ang lahat ng kapalaran ay maisanhi at epekto. Ang pagligtas ni Oh Ha-rin sa aso ay nagdulot ng butterfly effect na humantong sa isang masayang pagtatapos. Marahil, doon matatagpuan ang katarungan ng kapalaran basta't may kabutihan, makakagawa ka ng pinakamainam na pagpili. Nagtatapos ang pelikula dito. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ng like para magkaroon kami ng inspirasyon gumawa ng mas magagandang video.